Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 911 hanggang 920. Kumakain ng malaking isda ang maliit na isda. Hindi magsisinungaling ang mata ng isang tao. Nang nagtatanong, tinitigan ni Zhou Fengzi ang mga mata ni Yang Yio. Bilang isang cultivator sa huling yugto ng out-of-body realm, malalaman niya kung nagsasalita si Yang Yio. Kung siya ay talagang kaibigan ng military advisor, maaari silang makipagtulungan sa pag-atake sa Quicksand Valley. Sa kaibuturan, ayaw ni Zhou Fengzi na salakayin ang Quicksand Valley. Sa timog silangan ng pugad ng bandido, hindi alam ng pinuno ng bandido, ngunit alam niya na ang mabangis na bandido na si Cao Shangfei sa Quicksand Valley ay malayo sa pagiging simple gaya ng nakikita niya sa ibabaw. Ang taong ito ay may pangalan ng isang mabangis na bandido, at tiyak na hindi ito isang maling pangalan. Sa lugar na ito ng pugad ng tulisan, hindi simpleng tao ang sinumang may pangalan ng isang mabangis na tulisan. Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang mensahe ni Liu Dian, una ay dahil sa pagkakasalikop ng kanyang kapatid na si Zhou Feiyan, at pangalawa, si Zhou Fengzi ay interesado rin kung talagang sasalakayin ni Yang Yio ang Quicksand Valley. Pumunta siya dito na may mentalidad na subukan ang kanyang kapalaran. Kung nakilala niya si Yang Yio at nalaman na may lakas si Yang Yio, siya, si Crazy Joe, ay magsasapanganib na salakayin ang Quicksand Valley. Sa kulungan ng mga tulisan, ito ang tuntunin na kinakain ng malalaking isda ang maliliit na isda. Ang makapangyarihan ay lalamunan ang mahihina, at pagkatapos ay palawakin ang kanilang sariling kapangyarihan at lakas, at makakuha ng mas maraming mapagkukunan ng pagsasanay. Ngayong nakita ni Crazy Joe sina Yang Yio at Zia Luo, kasama ang dalawang Fire Cloud Dog sa pintuan, alam niyang may sapat na kapangyarihan ang panig ni Yang Yio. Kung talagang inatake niya ang Quicksand Valley, magkakaroon siya ng magandang pagkakataon. Ngayon ay nakadepende kung talagang gustong salakayin ni Yang Yio si Cao Shangfei. Kung kaibigan man siya ng military advisor, hindi mahalaga kay Crazy Joe. Ang kailangan niyang kumpirmahin ay kung sasalakayin ni Yang Yio si Cao Shangfei. Sa katunayan, bago dumating, wala man lang pag-asa si Crazy Joe, at maaari lang niyang isumpa si Cao Shangfei sa kanyang puso tungkol sa katotohanan na ang military advisor na si Du Guohui ay nahuli ni Cao Shangfei. Kung walang panlabas na puwersa, hindi niya itataya ang kanyang buhay para sa isang militar na tagapayo. Bagamat malaki ang naiambag ng military advisor sa Blackwind Village, hindi ito umabot sa puntong isa sa panganib ni Crazy Joe ang kanyang buhay. Ngunit ngayon nang makita ang lakas ni Yang Yio, naging aktibo ang isip ni Crazy Joe, kaya seryoso niyang tinanong si Yang Yio kung kaibigan siya ng tagapayo ng militar na si Du Guohui. Hanggat sigurado siya na balak ni Yang Yio na salakayin ang Cao Shangfei sa Liuxia Valley, sapat na iyon. Tataya si Crazy Joe sa Blackwind Village para sumugal. Kung manalo siya sa sugal na ito ay magiging isang maliit na isda na kumakain ng malaking isda. Ang maliit na isda ay natural na kanyang Blackwind Village, at ang malaking isda ay Liuxia Valley. Hanggat binababa niya ang Liuxia Valley, makakakuha si Crazy Joe ng mas mahusay at mas malaking training ground sa timog silangan ng Bandit Nest. Ang pangunahing punto ay maaari siyang mangolekta ng mga tribute mula sa halos daan-daang maliliit na puwersa sa timog silangan. Kung nangyari iyon, kailangan pa ba niyang lumabas at makipagsapalaran para magnakaw? Siyempre hindi. Nakaupo lamang sa bahay, ang mga tao ay magbibigay-pugay sa kanya na may mga mapagkukunan ng paglilinang. Marami sa kanila, at hindi niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga adventurer ay hindi madaling guluhin. Sa mga nakalipas na taon, ito ay parang isang paligsahan sa pagitan ng mga bandido at mga adventurer, at ang mga bandido ang may mataas na kamay. Sa katunayan, naiintindihan ni Zhou Fengzi na ito ay dahil ang 10 matatanda ng Adventure Hall ay nakikipaglaban sa loob. Kung malulutas nila ang panloob na alitan, ito na ang oras para umiyak ang mga bandido. Ang pinakaligtas na paraan ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan, pag-atake sa Lower Flowong Sand Valley upang palitan ng Cao Shangfei, at tatangkilikin niya ang pagpupugay ng halos 100 maliliit na puwersa ng henerasyong ito. Ito ang pinakakinasasabot ni Zhou Fengzi. Pagharap sa tanong ni Crazy Joe, ngumiti si Yang Yio sa kanyang puso. Maaari niyang hulaan na nag-aalala si Crazy Joe sa kanya, kaya ngumiti siya at sinabing, Master Joe, sumusumpa ako sa langit na ililigtas ko ang iyong military advisor na si Du Guohui at ang kanyang kapatid na si Wu Jian. Sasalakayin ko rin ang Quicksand Valley at papatayin ko pa ang tulisan na si Cao Shangfei. Siguro kung si Master Joe ay nasiyahan sa aking sagot. Nagulat si Crazy Joe nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yio. Mabilis niyang sinabi, satisfied, syempre satisfied ako.
Hahaha, si fellow Dawis Tiang ay isang prangka na tao. Kung ganoon, ako, Joe, ay walang itatago. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng fellow Dawis Tiang tungkol sa teritoryo ng Quicksand Valley. Natigilan si Yang Yian, at napagtanto na ito ay dahil sa takot si Crazy Joe na makikialam siya sa teritoryo. Tumawa siya at sinabing, Master Joe, prangka rin akong tao. Huwag kang masaktan kung prangka akong magsalita. Sa totoo lang, ayoko talaga sa teritoryo ng henerasyon mo. Ngunit hindi makatutuhanang sabihin na ako ay sakam sa anumang bagay. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Narinig ni Yang na may mga fossil ng balahibo sa Liuxia Valley. Pagdating ng panahon, gusto ko lang ng feather fossil. Naningkit ang mga mata ni Crazy Joe. Natural na alam niya na ang mga feather fossil ay ang espesyalidad ng Liuxia Valley at isa sa mga kayamanan ng Liuxia Valley. Ang mga fossil ng balahibo ay mga high-level na materyales sa pagpipino at mga mahahalagang materyales para sa pag-aayos ng mga array formation. Sila ay napakabihirang. Nang marinig na kailangan ni Yang Yian ang mga feather fossil, nabuhayan siya ng loob. Pagkatapos timbangin ito sa kanyang isip, bagaman ang mga fossil ng balahibo ay mahalaga, dapat nawala sila sa teritoryo ng Liuxia Valley. Okay, para masaya ang cooperation natin. Lahat ng feather fossil na matatagpuan sa Liuxia Valley ay pag-aari ng fellow Dawis Tiang. Agad na sabi ni Crazy Joe. Sa isip ni Crazy Joe, ito ay isang alyansa ng mga interes. Para naman kay Yang Yian, nakamit ang kanyang layunin. Gusto niyang patayin si Cao Shangfei, kumpletuhin ang misyon ng mapa ng Adventure Hall, hanapin ang feather fossil para ayusin ang pagbuo ng teleportation, at higit sa lahat, hanapin ang kinaroroonan ng kanyang dalawang apprentice. Wala siyang nawala sa deal na ito. Maliwanag na sa labas, iniligpit ni Yang Yian ang malaking tent, at pagkatapos ay umalis kasama si Zhou Fengzi patungo sa Quicksand Valley. Joe. Pinangunahan ni Fengzi ang halos 500 bandido sa paglalakad, tinitingnan sina Yang Yian at Zia Lu na nakasakay sa Fire Cloud Dog ng may inggit. Kung tutuusin, may kabit din siya, pero nagmamadali siya at hindi niya dinala. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang bundok ay masyadong masama para sa paglalakbay. Isa itong kamelyo ng elepante sa disyerto. Nakatingin ngayon sa bundok ni Yang Yian at Zia Lu, natutuwa siya na hindi siya nagdala ng bundok, kung hindi, mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Nag-uusap ang grupo habang naglalakad sila, at sinabi ni Zhou Fengzi kay Yang Yian ang alam niya, tulad ng kakilakilabot na kumunoy sa Quicksand Valley, at ang lakas ng mabangis na bandido na si Cao Shangfei ay tiyak na hindi kasing simple ng gitnang yugto ng out-of-body realm, at iba pa. Ngumiti lang si Yang Yiu at tumango. Nalaman na niya ang impormasyong ito mula sa paghahanap ng kaluluwa ni Li Dahuzi. Sa totoo lang, mas alam niya ang Crazy Joe. Ang alyansa sa Crazy Zoo's Blackwind Village ay para din sa Kagan Hawahan. Sa isang banda, maaari nitong hayaan ang mga bandido ng Blackwind Village na harapin ang 800 bandido sa Quicksand Valley. Sa kabilang banda, kung talagang papatayin niya ang mabangis na bandido na si Cao Shangfei, ang Blackwind Village ang magiging scapegoat. Dahil nakakita siya ng isang piraso ng impormasyon sa paghahanap ng kaluluwa ni Li Dahuzi na ang mabangis na bandido na si Cao Shangfei ay malamang na may kaugnayan sa isang super bandit na puwersa sa bandit nest. Ang naisip ni Yang Yiu ay kung ang background ng mabangis na bandido na si Cao Shangfei ay magdulot ng kaguluhan, ang Blackwind Village ang sisisihin, at makakapagligtas siya ng maraming problema. Dapat sabihin na sina Yang at Crazy Joe ay ginagamit ang isa't isa, at sila ay pantay na tugma. Depende kung sino ang mananalo. Pagkatapos ipakilala ang sitwasyon ng Quicksand Valley, tinanong ni Crazy Joe si Yang Yian, hindi kita tinanong kung saan kikita ng kayamanan. Naisip ni Crazy Joe na dapat ay isang bandido din si Yang Yian. Ngunit hindi siya isang ordinaryong bandido, ngunit mula sa isang super bandit force o pamilya. Sa 70,000 milya na bandidong pugad, ang pamana ng mga puwersa ng bandido ay isang mahabang kasaysayan din. Mayroong mga pamilyang super bandido at kuta ng mga bandido, at si Yang Yian ay dapat mula sa gayong puwersa. Paano kaya si Yang Yian? Hindi ko narinig na sinusubukan siyang linlanggan ni Crazy Joe, ngunit hindi rin niya masabi ang totoo. Ngumiti siya at sinabing, nagmula ako sa isang maliit na lugar sa timog, ang subconsciously na ito ay tumutukoy sa Southern Restricted Area, ngunit tiyak na hindi ito isang maliit na lugar. Pero tumunog ito. Iba sa Crazy Joe. Mabilis niyang naalala sa kanyang isipan kung aling malaking puwersa ang nasa timog. Siyempre, ang timog na naisip ni Crazy Joe ay limitado sa timog ng Bandit Nest, at ang timog na sinasabi ni Yang Yian ay ang Southern Restricted Area kung saan matatagpuan ang Adventure King City. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay 1,000,000 milya. Sa sumunod na sandali, biglang kumislap ang mga mata ni Crazy Joe, at bigla niyang naisip ang isang pamilya.
Ang isang bandidong pamilya na may apelyidong Yang ay isa rin sa mga superpower sa buong Bandit Nest. Upang maging tumpak, ang mga superpower na iyon ay hindi na itinuturing na mga bandido. Nabalitaan na ang nangungunang 10 superpower sa Bandit Nest 10,000 taon na ang nakalilipas ay lahat ay pinaputi at tinawag ang kanilang sarili na mga ahensya ng escort. Ang pananaw ng mga superpower na iyon ay hindi na limitado sa Zishansho, kundi sa buong Shanghai Realm. Nakikibahagi sila sa negosyo ng escort at naghahatid ng mga bagay para sa mga tao sa buong mundo ng libre. Hanggat ang presyo ay maaaring bayaran, sila ay magbibigay ng kahit ano. Ang mga superpower na tulad ng mga iyon ay talagang mga bandido sa puso, ngunit hindi sila gagawa ng maliit na pagnanakaw. Kabilang sa nangungunang 10 superpower sa Bandit Nest 70,000 li teritoryo, mayroong isang pamilyang Yang sa timog. Sinasabi na ang Mana ay isang malaking pamilya na may kasaysayan ng 10,000 taon at napakalakas. Ngayon ay tiwala si Crazy Joe na naisip ng kanyang imahinasyon si Yang Yiu bilang miyembro ng pamilyang Yang sa katimugang bahagi ng Bandit Nest. Hindi pa masyadong matanda si Yang Yiu, ngunit naabot na niya ang huling yugto ng Out of Body Realm, at nakasakay siya sa Fire Cloud Dog. Maging ang kasambahay na naghahain ng tsaa at tubig ay isang nakamamanghang kagandahan, at ang kanyang paglilinang ay mas mataas pa kaysa sa Out of Body Realm. Batay sa mga chismis na narinig niya tungkol sa pamilya Yang sa Timog, malaki ang posibilidad na si Yang Yiu ay mula sa pamilya Yang, isang superpower sa Timog. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Crazy Joe na makaramdam ng kaunting paggalang sa kanyang puso. Kumpara sa superpower family gaya ng Yang family, ang kanyang Blackwind Village ay isang maliit na magnanakaw. Kaya ikaw ay isang young master mula sa pamilya Yang. Ikinalulungkot ko ang aking kawalan ng respeto. Eto na, nakilala ko ang henyo ng iyong pamilya na si Yang Gaojong isang beses 30 taon na ang nakakaraan. Sana alagaan ako ni Young Master Yang in the future, haha, magalang na bati ni Crazy Joe gamit ang kanyang mga kamao. Sa isip niya, kung talagang makakapagtatag siya ng relasyon sa pamilya Yang sa South, malaki talaga ang paa niyang makakapitan. Noong una, natawa si Yang Yian sa pambungad na tono ni Zhou Fengzi, ngunit nang tawagin niya itong Young Master, hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso, ikaw ang Young Master, ang iyong buong pamilya ay Young Master. Ngunit nahulaan din niya na itinuring siya ni Zhou Fengzi bilang miyembro ng pamilya Yang. Ngunit nang marinig niya ang huling bahagi, nagulat si Yang Yian at muntik nang mahulog sa Fire Cloud Dog. Talagang narinig niya ang isang pangalan na pinaka-memorable sa kanyang puso, Yang Gaojong. Yang Gaojong ang pangalan ng kanyang ama. Hindi nakakagulat na marahas ang reaksyon ni Yang Yian. Ang parehong mga magulang ay ang panloob na mga demonyo ni Yang Yian. Bagamat alam niyang si Yang Gaojong na binanggit ni Zhou Fengzi ay maaaring magkaparehas lang ng pangalan ng kanyang ama, hindi pa rin niya naiwasang mag-iba-iba ang kanyang puso. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, hindi lamang ang kanyang panloob na demonyo, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na babae at lola. Noong namamatay ang kanyang lola, alam talaga ni Yang Yian na nag-aalala siya sa kanyang mga magulang. Sayang lang at walang nakitang balita si Yang Yian. Naisip ko minsan na kapag nawala ang kanyang mga magulang sa Western Desert, hindi ba sila sinasadyang makapasok sa ilang formation at makapasok sa Mountain and Sea Realm? Nang maglaon, pumunta siya sa disyerto kung saan nawala ang kanyang ama upang suriin, ngunit wala siyang nakitang bakas ng porma sayon. Kaya hindi sigurado si Yang Yiu, at naisip niya na wala na ang kanyang mga magulang sa mundong ito. Ngayon, nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ama mula sa bandidong si Zhou Fengzi, ang puso ni Yang Yiu ay hindi mapalagay na parang isang bato ang biglang nahulog sa malalim na pool ng tubig. Nang tatanungin pa sana niya si Zhou Fengzi kung sino si Yang Gaojong, biglang huminto ang mga bandido sa harapan, at tumakbo si Liu Dean at sinabing, "Lider ng barangay, Senior Yang, nakarating na tayo sa Bacana ng Quicksand Valley. Lumitaw ang quicksand sa harapan namin. Dalawang magkapatid ang nilamon ng Kumunoy. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Sumimangot si Zhou Fengzi at sinabi kay Yang Yiu, "Ang buhangin sa Quicksand Valley na ito, ang Fellow Daoist Yang, ay kakaiba. Walang nakakaalam kung kailan ito biglang lilito. Mahirap pigilan ito sa paglunok ng mga tao. Sa sandaling makagat ng Kumunoy, kahit ikaw at ako sa ating antas ng paglilinang ay hindi na maliligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit si Cao Shangfei ay naging hari ng mga nagnanakaw na adventurer sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin siya nasaktan. Kung nais mong tumawid sa quicksand zone, dapat mong master ang batas ng hitsura ng quicksand, at ang quicksand vortex ay madalas na lumilitaw sa malalaking lugar, na naaayon sa isang tiyak na porma sayon. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng kapwa Daoist Yang. Natural na alam ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng Kumunoy mula sa alaala ni Li Dahyuzi, ngunit hindi alam ni Li Dahyuzi ang batas ng paglitaw ng Kumunoy.
Sa alaala ni Lida Husey, tanging si Cao Xiangfei lamang ang kumokontrol sa batas ng pagpapatakbo ng Kumunoy. Sa tuwing may aalis sa Quicksand Valley, si Cao Xiangfei ang nagbigay ng mga tagubilin. Gayunpaman, dahil ito ay naaayon sa paraan ng pagbuo, si Yang Yiyo ay hindi natakot. Sa mga tuntunin ng kaalaman sa pagbuo, hindi siya nang ahas na sabihin kung gaano siya kalakas, ngunit tiyak na hindi siya mahina sa mundo ng bundok at dagat. Sa isip niya, naroon ang formation inheritance na iniwan ng kanyang master na si Yun Changxi, na pawang mga first class na sikretong libro. Tara na at tingnan natin. Naisip ito ni Yang Yiyo. Kabanata 912 lumabas si Q.R. Pagdating ni Yang Yiyan sa harapan, nakita niyang mahigit 100 metro ang haba ng kanyan at gumugulong ang hangin at buhangin. Nagkaroon ng bagyo sa kalangitan, at may 3 metrong haba ng kumunoy na whirlpool sa kanyang harapan. Parang walang order kung saan-saan. Napakalaki rin ng distansya sa pagitan ng bawat kumunoy na whirlpool. Sa ilang mga lugar, mayroon lamang kalahating metrong agwat, at ang pinakamalawak na distansya ay halos 2 metro. Ang buhangin na whirlpool ay nakaunat, at sa isang sulyap, ito ay tumingin ng hindi bababa sa 300 metro, na nangangahulugang kailangan nilang dumaan sa 300 meter quicksand whirlpool. Ito ay isang napakadelikadong kalsada. Kung may lalabas na aatake sa kanila kapag dumaan sila, ito ay napaka-fatal. Ngayon lumitaw ang quicksand. Ayon sa soul-searching memory ni Yang Yiyan kay Lida Husey, ito na ang gate ng Quicksand Valley. Hanggat dumaan sila sa lugar ng Kumunoy, papasok sila sa looban ng Quicksand Valley. Nangangahulugan ito na kapag dumaan sila sa lugar ng Kumunoy, tiyak na aatake sila ni Cao Xiangfei at ng kanyang mga tauhan. Ang dalawang panig ay isang maliwanag at isang madilim. Kung hindi mo mamaster ang batas ng paglitaw at paglaho ng Kumunoy, ito ay isang panaginip na pag-iisip tungkol dito. Alam ito ni Yang Yiyan, at mas alam ito ni Zhou Fengzi. Paanong pinapanood lang sila ni Cao Xiangfei na naglalakad papunta sa Quicksand Valley? Ni hindi niya maisip. Naramdaman ni Yang Yiyan ang kapangyarihan ng Quicksand Vortex, at talagang hindi niya alam kung mapipigilan niya ang lakas ng paglunok ng Quicksand Vortex. Ngayon ay maaari na lamang niyang maingat na obserbahan ang mga panuntunan sa pagpapatakbo ng Quicksand Vortex at hanapin ang mga bahid na dadaanan. Ang Quicksand Vortex dito ay lihim na umaayon sa paraan ng pagbuo. Alam ito ni Yang Yiyan sa unang tingin, ngunit hindi niya matukoy kung anong klaseng pormasayon iyon. Nakatayo sa malayo upang pagmasdan, nalaman niya na ang oras kung kailan lumitaw at nawala ang Quicksand Vortex ay hindi naayos, na siyang pinakamalaking kahirapan sa pagpasa. Kung sila ay lumitaw at nawala ng magkasama, magkakaroon ng sapat na kumpiyansa, ngunit ang mga Quicksand Vortex ay hindi naayos. Ang tanging naayos na bagay ay ang lokasyon ng Quicksand Vortex ay hindi nagbago, na isang pambihirang tagumpay para kay Yang Yiyan. Ngayon hanggat pinagkadalubhasaan niya ang oras kung kailan lumitaw at nawala ang Quicksand Vortex, maaari siyang dumaan. Gayunpaman, sa isang sulyap, mayroong 79 na kumunoy na whirlpool sa pangunahing lugar, na nangangahulugang kailangang makabisado ni Yang Yiyan ang mga panuntunan sa pagpapatakbo ng 79 na kumunoy na whirlpool. Ito ay lubhang mahirap. Nakatayo sa gilid, tinitigan ni Yang Yiyan ang mga kumunoy na whirlpool na patuloy na lumilitaw at nawawala at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos mag-obserba ng ilang minuto, talagang nalaman ni Yang Yiyan na ang pagbuo ng mga kumunoy na whirlpool na ito ay talagang naaayon sa paraan ng mga pormasayon, at ito ay isang natural na pormasayon. Kung anong klaseng pormasayon iyon, hindi niya masabi. Ang tanging kaginhawahan ay natagpuan din niya na kahit na ito ay isang pormasayon, ito ay isang likas na pormasayon na inalagaan upang makumplito ang kawalan, at ito ay may mga pagkukulang. Anumang pormasayon na pinangalagaan ng mga natural na kondisyon ay maaaring perpekto at hindi nagkakamali, o hindi pa ito ganap na naalagaan. Ang pormasayon ng kumunoy na whirlpool sa kanyang harapan ay ang huli, isang pormasayon na nasa proseso pa ng pag-aalaga. Kung ito ay isang ganap na inaalaga ang pormasayon, ang hitsura ng mga whirlpool na ito ay hindi maaayos, ngunit isang uri ng mobile. Kung iyon ang kaso, si Yang Yiyan ay maaari lamang maging bulag. Sa kabutihang palad, ang pagbuo na ito ay hindi isang kompletong pormasayon. Ang pag-aayos ng Quicksand Vortex ay isang pagkakataon. Para kay Yang Yiyan, ang pag-aayos ng Quicksand Vortex ay maaaring alisin ang panganib ng paglunok ng mga tao kapag dumaraan. Ano? Kailangang gawin ngayon ay upang makabisado ang oras kung kailan lumitaw at mawala ang 79 na buhangin, upang madaanan mo ang lugar na ito ng kumunoy. Gayunpaman, ito ay hindi isang simpleng bagay upang makabisado ang regular na oras kapag ang 79 na kumunoy vortex ay lumitaw at mawala. Kahit na, kung magmasid ka, maaari mo lamang obserbahan at master ang bahagi nito.
Habang lumalalim ka, dahil sa pagkakaroon ng hangin at buhangin, hindi ito madaling makitang mabuti. Kung nagkamali ka, maaari kang masipsip sa puyo ng tubig. Sa oras na ito, ang boses ni Zhou Fengzi ay nagmula sa likuran at nagsabi, "Kumusta si Yang Xiao? May nakita ka bang clues?" Itinuring ngayon ni Zhou Fengzi si Yang Yian bilang isang miyembro ng pamilyang Yang, isang superpower sa katimugang bahagi ng Bandit Nest. Magalang din siya sa kanyang mga salita, at ang kanyang address ay binago mula sa kapwa Daoist hanggang sa Yang Xiao. Dahil dito ay nakaramdam ng awkward si Yang Yian, at nahulaan din niya na itinuring siya ni Zhou Fengzi bilang anak ng isang tiyak na kapangyarihan, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Hanggat si Zhou Fengzi ay may paghanga sa kanyang puso, ito ay sapat na, at ito ay magiging komportable na kumilos. May ilang mga pahiwatig, ngunit magtatagal ito. Tinitigan ni Yang Yiyu ang lugar ng kumunoy at pinagmasdan ito. Para kay Zhou Fengzi, ang mga salita ni Yang Yiyu ay isang putok sa braso. Lalo siyang kumbinsido na si Yang Yiyu ay nagmula sa isang malakas na puwersa. Ilang beses na rin niyang napagmasdan ang whirlpool sa Quicksand Valley, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Nang makita ang seryosong tingin ni Yang Yiyu, hindi napigilan ni Zhou Fengzi na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung tutuusin, siya ay isang disipulo mula sa isang malakas na puwersa, at ang kanyang pananaw at karanasan ay iba. Alam ni Zhou Fengzi na sa mga malalakas na puwersang iyon, hindi kailanman nagkukulang ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kabilang ang mga porma sayon at iba pa. Ang mga disipulo mula sa mga puwersang iyon ay malayong maabot ng maliliit na magnanakaw na ito. Baka masira talaga ni Yang Yiyu ang Quicksand Valley ngayon. Naisip niya sa kanyang sarili na kung talagang maakay ni Yang Yiyu ang lahat sa whirlpool ng Quicksand Valley, kung gayon ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na ang superpower ng Bandit Nest, ang pamilya Yang. Tama, nagsimula na siyang magplano kung ibibigay ba ito kay Yang Yiyu ng buo pagkatapos masakop ang Quicksand Valley bilang tanda ng kanyang katapatan, at pagkatapos ay kumapit sa hita ng superpower ng Bandit Nest, ang pamilya Yang. Mula noon, ang kanyang Blackwind Village ay makakalukso na sa Bandit Nest. Ang mga superpowers gaya ng pamilya Yang ay minamalas ngayon ang pagnanakaw, ngunit hindi ibig sabihin na wala silang ganoong puwersa sa ilalim ng kanilang utos, at kailangan din nilang isipin ang pagiging epektibo ng maliliit na puwersa tulad ng kanyang Blackwind Village. Tama ba? Iniisip ni Crazy Joe ang sarili niyang maliliit na pandaraya sa kanyang puso. Naabot na ni Yang Yiyu ang limitasyon sa pagmamasid sa kumunoy na whirlpool. Pinagmasdan niya gamit ang kanyang mga mata, at pagkatapos na makabisado at obserbahan ang mga patakaran ng operasyon ng 30 kumunoy na whirlpool, naabot niya ang kanyang limitasyon. Hindi niya mailabas ang kanyang espiritual na kamalayan mula sa malayo, at nakita ng hubad na mata na ito ay puno ng hangin at buhangin, at wala siyang magagawa. Sa oras na ito, tila nakita ni Wumakyu na sinusubukan ni Yang Yiyu ang kanyang makakaya na pagmasdan ng kumunoy na puyo ng tubig, ngunit nakita niyang nakasimangot si Yang Yiyu at nagtanong, "Mr. Kier, pwede ba kitang tulungan?" Nakita ni Yang Yiyu si Wumakyu na nagsasalita, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at lihim niyang sinumpa ang sarili dahil sa paglimot sa hindi nakikitang si Wumakyu. Bagaman ang lakas ng paglunok ng Quicksand Vortex dito ay napakalakas, ito ay isang natural na puwersa at isang material na puwersa. Si Wumakyu ay isang ghost energy body, at ang Quicksand Vortex ay walang epekto sa kanya. Maaari siyang ganap na mag-transform sa isang bugzo ng malamig na hangin at shuttle sa pamamagitan ng Quicksand Vortex, at makabisado ang pattern ng oras ng hitsura at paglaho ng bawat puyo ng tubig. Tuwang-tuwa siya at sinabing, "Napakakaya ni Kier. Sa ganitong paraan, kung gusto nating dumaan sa Quicksand Vortex area, dapat nating kontrolin ang hitsura at pagkawala ng 79 na Quicksand Vortices dito. Maaari ko bang malaman ang natitirang 69 na puyo ng tubig sa malayo? Kabisado ko na ang 30 Quicksand Vortices sa harapan." Para kay Wumakyu, ang pagtulong kay Yang Yiyu ay naging mas masaya siya kaysa sa iba pa. Sa pagkakataong ito, siya lang ang may mababang antas ng paglilinang, at sinisisi pa rin niya ang sarili sa pagiging pabigat sa kanyang amo. Hindi niya inaasahan na makakapag-ambag pa siya. Agad niyang sinabing masaya, "Huwag kang mag-alala, Ginoo, si Kier ay isang ghost cultivator. Hindi ako natatakot sa lakas ng paglunok ng mga vortex na ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, malalaman ito ni Kier." Maghintay, ito ang walang laman na espiritong bato na gumuhit ng mga batas ng kumunoy na puyo ng tubig na sinusunod ng espiritual na kamalayan, at iba pa. Lahat sa isang mapa, mag-ingat. Itinala ni Yang Yiyu ang 30 Vort Ice na kanyang naobserbahan at pinagkadalubhasaan sa walang laman na Spirit Stone, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Wumakyu. Naiintindihan ni Kier, "Sir, hintayin ang magandang balita ni Kier." Sabi ni Wumakyu at lumipad sa kailaliman ng Quicksand Vortex.
Nakita ni Yang Yiyo na ang lakas ng paglunok ng quicksand vortex ay hindi nakapipinsala kay Wumakyu, at nakahinga siya ng maluwag at anabangan ito. Ang eksena ng inilabas ni Yang Yiyo ang walang laman na Spirit Stone at ibinigay kay Wumakyu ay nagpadilat kay Zhou Fengzi at ang kanyang mga bandido. Sa kanilang mga mata, si Yang Yiyo ay tila nakikipag-usap sa hangin, at ang eksena ay napaka-weird. Si Zhou Fengzi lang ang nag-iisip at nabigla. Ang akala niya ay may mga master sa paligid ni Yang Yiyo na hindi niya nakikita. Natutuwa siya na hindi siya kumikilos tulad ng isang malaking shot sa harap ni Yang Yiyo. Kung hindi, ang mga master na nagtatago sa dilim sa paligid ni Yang Yiyo ay maaaring pinatay siya ng 100 beses. Matapos makita ni Zhou Feiyan ang piraso ng walang laman na espiritong bato na inilabas ni Yang Yiyo, lumapit siya at nanginginig, "Kuya, may multo ba sa paligid ni Yang Yiyo?" Hindi lang iyon, nakita rin ito ni Liu Den at ng mga bandido, at medyo natakot sila. Sa mundo ng bundok at dagat, hindi nila alam na may mga multo pala. Chapter 913 Hindi ko inaasahan na magiging sikat ka pala. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Tawagin mo akong Young Master Yang mula ngayon. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Magpanggap ka na lang na wala kang nakita sa paligid ni Young Master Yang, okay? Seryosong sinabi ni Crazy Joe kay Zhou Feiyan. Zhou Feiyan? Oh, nakikita ko. At saka, mapapatunayan ko na ngayon na si Young Master Yang ay mula sa pamilya Yang, isang superpower sa katimugang bahagi ng pugad ng bandido. Sister, maaari kang gumawa ng inisyatiba upang mapalapit sa Young Master Yang na ito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Si Crazy Joe ay nagsimulang himukin ang kanyang kapatid na si Zhou Feiyan. Kahit na malayo ang usapan ng magkapatid, paano ito makakatakas sa pandinig ni Yang? Nang marinig ni Yang ang sinabi ni Crazy Joe sa kanyang kapatid na si Zhou Feiyan, muntik na siyang masubo ng dugo. Ito ay isang bitag ng kagandahan. Hindi inaasahan ni Yang Yiyan na ang Crazy Joe na ito ay magpapaalis pa ng kanyang sariling kapatid para makuha ang tinatawag na makapangyarihang bata sa kanyang isipan. Isa talaga siyang bandido. Siya, pinagpapawisan ng puso niya. Alam mo, ayon sa sinabi ni Liu Den noon, gusto ni Zhou Feiyan ang strategist ng militar na si Du Guhui, na siyang pinakamatandang disipulo. Sa sandaling ito, gusto ni Yang Yiyan na sampelan si Crazy Joe hanggang mamatay, ngunit wala siyang masyadong masabi tungkol sa bagay na ito, kung hindi ay sisigawan siya ng iba at ang kanyang apprentice ay kapuputan hanggang kamatayan sa hinaharap. Nakita ni Zia Lu, na nakatayo sa tabi niya, ang pagkibot ng bibig ni Yang Yiyan at sinabi sa mapaglarong tono, "Hindi ko inaasahan na magiging sikat ka pala, Zia Lu." Natural na narinig ang sinabi ng magkapatid na Joe, at tinukso si Yang Yiyan ng hindi nararapat. Ahem, namula si Yang Yiyan at umubo. "Huwag kang magsalita ng kalokohan, bugbugin ko si Crazy Joe hanggang mamatay." Hehe. Kakaibang tawa ni Zia Lu. Nalaman ni Yang Yiyan na si Zia Lu, na kilala niya sa Earth noon, ay hindi masyadong seryoso at hindi nagpapakita na hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon. Ngayon ay maaari na siyang magbiro, at ang kanyang tono ay parang may bahid ng selos. Maaari lamang magpanggap na bingi at pipisi ang tungkol dito. Narinig niya ang galit na boses ni Zhou Feiyan, "Kuya, ikaw ba ang tunay kong kapatid? Gusto mo ba akong bilhan para mabigyan ka ng future?" "Hindi pwede. Ang tanga mo, girl." Ang Young Master Yang na iyon ay halos tiyak na mula sa Southern Yang family. Maaaring siya ay isang direktang inapo. Kung mapahanga mo siya, ang ating Blackwind Village ay magkakaroon ng mas magandang buhay sa hinaharap. Huwag mo nang isipin iyon. Nagtatalo ang magkapatid sa mahinang boses sa di kalayuan. Matapos makinig saglit, umiling si Yang Yiyo at tumigil sa pagbibigay pansin. Tumingin siya sa harap at nakitang bumalik na si Wumakyu. "Mister, natupad mo na ang iyong misyon. Ang mga batas ng lahat ng quicksand vortex ay naitala sa walang laman na espiritong bato. Ngayon ay dapat makalusot ka na." Si Wumakyu ay nagpakita sa tabi ni Yang Yiyo habang nagsasalita siya, ngunit hindi siya nagpakita. "Salamat sa iyong pagsusumikap." Kinuha ni Yang Yiyo ang walang laman na Spirit Stone at tiningnan ito. Oo naman, mayroong isang record na mapa ng bawat kumunoy na puyaw ng tubig sa loob nito. Aling quicksand vortex ang lumitaw at naglaho, at pagkatapos ay lumitaw muli, at kung gaano katagal ito tumagal, lahat ay malinaw na naitala. Matapos basahin ito, natitiyak ni Yang Yiyan na walang problema, ngunit natatakot siya sa pinakamasama. Sinabi niya kay Zhou Fengzi, nalaman ng guro ng nayo ng Zhou ang mga patakaran ng kumunoy na puyaw ng tubig, at ngayon ay kailangan nating maghanap ng isang tao upang subukan ito. Habang nagsasalita siya, hinikayat ni Yang Yiyan ang kanyang tunay na enerhiya sa walang laman na Spirit Stone, at biglang nabuo ang Quicksand Vortex Rules na naitala ni Wumakyu na isang image map na lumitaw sa harap ng lahat. Ang bawat kumunoy na puyaw ng tubig ay malinaw na nakikita, at ang oras ng pagkawala at paglitaw ay malinaw din.
Hiniling ni Yang Yian kay Zhou Fengzi at sa mga bandido na tingnang mabuti at tandaan ito. Ito ang tanging paraan upang maipasa ang kumunoy na puyo ng tubig. Lahat sila ay mga bandido na may cultivation, kaya hindi isang problema na alalahanin ang bagay na ito. Hindi nagtagal ay sinabi nila na naitala nila ito sa kanilang isipan. Pagkatapos ay itinuro ni Zhou Fengzi ang isang bandido at sinabing, Zhang San, pumunta at subukan ito. Nagulat si Zhang San, na pinangalanan. Bagamat sinabi ni Yang Yian na ayos lang, ito ay teorya lamang at hindi pa naisagawa. Hinihiling sa kanya ni Zhou Fengzi na subukan ito. Paanong si Zhang San, isang maliit na tulisan, ay manggahas na suwayin ang utos ng punong nayon. Kahit na ito ay isang fire pit, kailangan niyang tumalon. Pagkatapos tumanggo na may nanginginig na boses, naglakad siya patungo sa kumunoy na puyo ng tubig. Nakaramdam ng kaunting pag-aatubili si Yang Yian, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Ang daan ng paglilinang ay isang hindi kilalang daan, at sino man ay maaaring makatagpo ng panganib. Sinabi lang niya kay Zhang San, huwag kang kabahan, tandaan mo lang ang mga patakaran ng image map at magiging maayos ka. Salamat sa iyong paggabay, Young Master Yang. Pupunta ako, ikinuyong ni Zhang San ang kanyang mga kamao at dirdiretsong humakbang sa kumunoy na puyo ng tubig. Matapos panoorin ang Zhang San na matagumpay na nalampasan ang unang kumunoy na puyo ng tubig, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Alam niya na dapat walang problema. Ngayon hintayin ang pagbabalik ni Zhang San, at makakapasa ang malaking koponan. Makalipas ang kalahating oras, masayang bumalik si Zhang San. Kahanga-hanga ang punong nayon. Walang problema sa lahat ayon sa mapa ng impluwensya ni Young Master Yang. Sabi ni Zhang San kay Crazy Joe pagkabalik niya. Sige, lahat mga kapatid, dumaan sa Quicksand Valley. Matapos masakop ang Quicksand Valley at patayin si Cao Shangfei, ang mga mapagkukunan ng mga likas na materyales at kayamanan ay nasa iyong pagtatapon. Sa isang salita mula sa Crazy Joe, halos 500 bandido ang sumugod sa kumunoy na puyo ng tubig. Young Master Yang, tayo din. Master Joe, pakiusap, pagkatapos. Ilang magalang na palitan, lahat ay pumasok sa kumunoy na puyo ng tubig. Makalipas ang mahigit 10 minuto, naging mas malinaw ang paningin ni Yang Yio, at ilang dosenang metro na lang ang layo niya mula sa pagdaan sa quicksand vortex. Sa hindi inaasahan, sa mga sandaling ito, mga hiyawan ang narinig mula sa harapan. Inatake ang bandidong naglalakad sa harapan. Hindi na kailangang sabihin, natuklasan siya ng mga bandido mula sa Quicksand Valley. Bilisan mo, kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Ang boses ni Crazy Joe ay tumunog sa harap. Nagbago din ang mukha ni Yang Yio. Nangyari ang bagay na pinakakinakabahan niya. Natatakot siyang matuklasan siya ng mga bandido mula sa Quicksand Valley kapag dumaan sa kumunoy na puyo ng tubig, ngunit hindi pa rin niya ito naiwasan. Boom boom boom. May mga dagandong, may halong hiyawan. Ang buong Quicksand Valley ay napuno ng mga pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Gaano kalakas ang loob ni Zhou Fengzi na pumasok sa aking Quicksand Valley? Mga kapatid, patayin ninyo siya ng walang awa. Patayin ang lahat ng mga bastos na ito. Isang malalim at napakalakas na boses ang tumunog. Nahuli ni Cao Shangfei ang aking tagapayo sa militar. Papatagan ni Lolo ang iyong Quicksand Valley ngayon. Mga kapatid, charge na kayo. Nagmura si Zhou Fengzi nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Tumingin si Yang Yio sa direksyon ng tunog. Sa buhangin na 100 metro ang layo, nakatayo ang isang binatang nakaputi. Tila ito ang mabangis na tulisan na si Cao Shangfei, na siya ring target ng kanyang misyon sa pagkakataong ito. Bagamat tila kritikal ang sitwasyon, hindi nag-alala si Yang Yio. Anyway, ang mga nasawi ay mga bandido. Ang mga bandido sa Quicksand Valley ay nakatayo sa malayo at inaatake ang mga tao ni Zhou Fengzi ng malayuan. Sinabi ni Yang Yio kay Zia Luo, bilisan na natin. Tumango si Zia Lu, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Nagutos si Yang Yio sa 2 Fire Cloud Dogs, at sa isang iglap, ang 2 Fire Cloud Dogs ay naging apoy at mabilis na lumipad, nagmamadaling lumabas sa Quicksand Vortex. Sa sandaling ito, pinangunahan na ni Crazy Joe ang kanyang mga tauhan palabas at nakipaglaban sa mga bandido sa Quicksand Valley. Sina Yang Yio at Zia Lu ay sumakay sa Fire Cloud Dog at direktang sumugod sa mabangis na tulisan na si Cao Shangfei. Katulad ng mission portrait na natanggap ng Adventure Hall, ang binata na nakaputi ay si Cao Shangfei. Dahil nakipag-alyansa siya sa Blackwind Village, walang gagawin si Yang Yio. Napakatuso ni Crazy Joe. Matapos sumugod palabas ng Quicksand Whirlpool, hindi siya agad sumugod sa Cao Shangfei, ngunit pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang makipaglaban sa mga bandido sa Quicksand Valley. Paano kaya? Hindi hulaan ni Yang Yio kung ano ang iniisip ni Crazy Joe. Ang ibig niyang sabihin ay dapat makipagtulungan ng lahat, at haharapin niya ang 800 bandido sa Quicksand Valley,
ngunit ikaw, Yang Yio, ay kailangang harapin si Cao Shangfei. Hindi naman pwedeng wala ka lang, di ba? Hindi na kailangang makipagtalo kay Crazy Joe tungkol dito. Anyway, para kay Yang Yio, ang mabangis na bandido na si Cao Shangfei ay isang walang awa na tao at ang target ng misyong ito, at siya ay isang taong dapat patayin. Pinigilan niya si Cao Shangfei at kailangan pang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang apprentice. Siya at si Zialo ay sumakay sa Fire Cloud Dog at dumiretso sa Cao Shangfei. Dahil sa eksenang ito, gumaan ang pakiramdam ni Zhou Fengzi. Sinimulan niyang labanan ang mga bandido sa Liuxia Valley na may mabangis na mukha. Siya ay tinambangan lamang ng mga bandido sa Liuxia Valley, at higit sa 100 sa kanyang mga kapatid sa Heifeng Village ang namatay. Sa oras na ito, si Zhou Fengzi ay nasa baliw na kalagayan. Tungkol naman sa mabangis na bandido na si Cao Shangfei na nakasuot ng puting damit, siya ay orihinal na susugod kay Zhou Fengzi na galit, ngunit hindi niya alam na sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang isang binata na may puting buhok at isang babaeng karakter na nakasakay sa Fire Cloud Dog. Nagulat si Cao Shang at nalaman na ang nakaputing buhok na binata ay talagang nasa huling yugto ng out-of-body realm, at ang babae ay nasa gitnang yugto ng out-of-body realm. Ang dalawang Fire Cloud Dogs ay mayroon ding aura ng out-of-body realm. Naisip niya sa kanyang sarili na kilala ni Zhou Fengzi ang Heifeng Village, at imposibleng umiral ang Naisip niya sa kanyang sarili na kilala ni Zhou Fengzi ang Heifeng Village, at imposibleng umiral ang gayong master. Ano ang mga taong ito? Ngunit si Cao Shangfei ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit nagulat siya, hindi siya natakot. Nang makita sina Yang Yio at Zialo na nakasakay sa Fire Cloud Dog, malakas siyang nagtanong, "Dalawang dawas na kaibigan, hindi ka taga Blackwind Village, tama ba? Maaari ko bang itanong kung saan ang Fairyland? Kaninong pagkain ang kinain mo? Ako ba, si Cao Shangfei, ay nasaktan na ba sila?" Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga tatsulok na mata ay naningkit, at tinamaan niya si Zialo na may matako na tingin. Ngunit kumislap ang isang sinag ng liwanag, at sumilay ang isang maalay na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Inisip niya talaga na ang kabilang partido ay isang demon cultivator. Tatanungin sana ni Yang Yio ang dalawang disipulo tungkol sa isang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na tumingin talaga siya kay Zialo ng may masamang tingin. Siya ay agad na nagalit, at siya ay lumipad at sumigaw, "Patayin!" Kabanata 914, All-Out Fight. Ang malalaswang mga mata ni Cao Shangfei kay Zialo ay hindi maipaliwanag na nagpagalit sa puso ni Yang. Noong una ay gusto niyang maging magalang, ngunit ngayon ay tila ang taong ito ay karapat-dapat sa pambubugbog. Kung hindi niya ito papatayin, hindi siya magiging masaya. Kinaikit ni Cao Shangfei ang kanyang mga mata. Isa siyang matandang gangster. Naramdaman niya ang layunin ng pagpatay mula kay Yang Yio sa unang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay hindi maglalaro ng baraha ayon sa sentido komon at hindi sumunod sa mga patakaran. Nagsimula na siyang lumaban. Matapos mabigang tanungin ang mga detalye, nagalit din si Cao Shangfei. Sa kanyang mga mata, si Yang Yio ay nasa pinakahuling yugto ng out-of-body realm, at si Cao Shangfei ay nasa huling yugto din ng out-of-body realm sa ibabaw, ngunit walang nakakaalam na nakapasok siya sa Great Perfection ng out-of-body realm 10 taon na ang nakararaan. Doon. Tila isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng huling yugto ng out-of-body realm at ng Great Perfection, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, maaaring sugpuin ng Great Perfection ang huling yugto. Kaya kahit na may kasama si Yang Yio ng isang babae sa out-of-body realm at dalawang Fire Cloud Dogs, hindi siya nag-aalala na hindi niya ito magawa. Nang tadtad ni Yang Yio si Cao Shangfei gamit ang kanyang espada, ngumuso siya sa kanyang puso. Halata na ang taong ito ay napaka-confident, ngunit gusto lang niyang harapin ang mga ganoong kumpiyansa na mga tanga. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay pinakilos ang 6 na panloob na enerhiya ng Xuanhuang Sword, hinimok ang tunay na enerhiya, at tinadtad ito ng buong lakas. Malinaw na hindi pushover si Cao Shangfei. Kumikislap ang liwanag sa kanyang kamay at lumitaw ang kalahati ng earthy yellow deadwood na tila tinamaan ng kidlat. Pagharap sa mabangis na espada ni Yang Yio, malamig siyang ngumuso, pag-atake ng hangin at kulog. Bitek. Ang ikinagulat ni Yang Yio ay hindi niya inaasahan na ang kalahati ng patay na kahoy sa kamay ng taong ito ay maaaring maglabas ng lakas ng hangin at kulog. Sa isang iglap, nakita niya ang isang wind blade na kumikislap mula sa patay na kahoy sa kamay ni Cao Shangfei, na sinamahan ng isang katawan ng kulog at kidlat. Ang kidlat ay nagbabadya sa talim ng hangin. Sa isang click, bumangga ito sa kanyang Dragon Slaying Sword. Sa susunod na sandali, bumagsak si Yang Yian sa lupa, bahagyang nanginginig ang kamay niyang may hawak na espada, na may gulat sa mukha. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng hangin at kulog na superposition na ibinubuga ng kalahating patay na kahoy sa kamay ni Cao Shangfei ay maaaring makaapekto sa kanya.
Dapat mong malaman na kayang baguhin ni Yang Yian ang kapangyarihan ng kulog at kidlat at ang lakas ng hangin. Nang makamit niya ang 10 perfect golden peel, nagliwanag ang mga ugat sa kanyang kakaibang golden peel. Naaalala ko na sinabi ni Master Yun Changxi noong panahong iyon na ang mga ugat ay kumakatawan sa kapangyarihan na maaaring makuha sa hinaharap. Sa madaling salita, maaari niyang makuha at ibahin ang anyo ng kapangyarihan ng hangin at kulog, at naimbak na niya ang kapangyarihan ng kapigatian ng kulog sa kanyang katawan. Sa teorya, ang lakas ng hangin at kulog mula sa labas ng mundo ay hindi makakaapekto sa kanya. Ngunit ngayon lang, ang lakas ng hangin at kulog na ibinubuga mula sa kalahating patay na kahoy sa kamay ni Cao Shangfei ay talagang natunaw ang pagsasanib ng 60% ng enerhiya ng Xuanhuang Sword at tunay na enerhiya sa kanyang Dragon Slaying Sword, at ang lakas ng hangin at kulog ay direktang pumasok sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang matibay na pundasyon ng 10 perfect golden peel. Nang pumasok ang hangin at lakas ng kulog ng kalaban sa kanyang katawan, agad itong nilamon at hinigup ng nascent soul, at sa wakas ay ligtas na siya. Ang isa pang sorpresa ay nalaman niyang si Cao Shangfei ay hindi ang huling yugto ng out-of-body realm gaya ng sinabi ni Zhou Fengzi. Sa sandaling ito, nalaman niyang si Cao Shangfei ay nasa great perfection ng out-of-body realm. Medyo hindi inaasahan, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Kaninong cultivation ang hindi static? Pagkatapos ay nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian at itinuon ang kanyang mga mata sa kalahating basag na patay na kahoy sa kamay ni Cao Shangfei. Nahulaan na niya ngayon na ang patay na kahoy sa kamay ni Cao Shangfei ay talagang isang congenital wood na pinalaki sa lupain ng hangin at kulog. Ito ay may mga katangian ng hangin at kulog. Kung ito ay ginagamit upang pinuhin ang mga kasangkapan, ito ay tiyak na mapapadalisay sa isang makapangyarihang likas na espiritual na kayamanan. Sa sandaling ito, pagkatapos mabigla, ang mga mata ni Yang Yian ay sumambulat sa berdeng liwanag. Ang puso ni Cao Shangfei ay hindi gaanong nabigla kaysa kay Yang Yian. Ang kalahating basag na patay na kahoy sa kanyang kamay ay isang kayamanan na nakuha niya sa isang lugar sa disyerto. Ang congenital advantage ay ang patay na kahoy ay nagdala ng kapangyarihan ng kulog at kidlat, na hindi magagapi sa labanan. Umasa pa siya sa patay na kahoy sa kanyang kamay para lumaban sa level at hindi natalo. Ngunit ngayon kapag kaharap si Yang Yian, walang nangyaring aksidente. Sa nakaraan, si Yang Yiu ay maaaring direktang itumba o kailangang lutisin, ngunit nalaman ni Cao Shangfei na ang tanging pagganap ni Yang Yiu ay isang nanginginig na kamay. Nagdulot ito ng mabigat na loob kay Cao Shangfei. Alam niya na maaaring nakatagpo siya ng isang mahigpit na kaaway sa pagkakataong ito, hindi pa banggitin na mayroong isang babaeng demon cultivator at dalawang apoy na asong ulap na nanunood ng may pag-iimbot. Hindi ito magandang senyales. Ngunit pagkatapos tingnan ang kaharian ni Yang Yiu, sa wakas ay nakaramdam ng kaginhawaan si Cao Shangfei. Siya ay nasa great perfection ng out-of-body realm, habang si Yang Yiu ay nasa huling yugto ng out-of-body realm. Sa maliit lang na agwat sa realm na ito, tiwala si Cao Shangfei na kaya niyang talunin si Yang Yiu. Anong klaseng background ang batang ito? Sa sandaling ito, bumulong si Cao Shangfei sa kanyang puso, at pagkatapos ay handa pa rin siyang suriin ang background ng kabilang partido. Anak, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, ang immortal at walang pangalan na multo sa ilalim ng mga kamay ng aking lolo. Dahan-daang sabi ni Cao Shangfei, nakatingin sa mga mata ni Yang Yiu. Napangiti si Yang Yian. Alam niyang nagsisimula ng matakot si Cao Shangfei. Ibinuka niya ang kanyang bibig at binibigkas ang dalawang salita, natatakot ka ba? Sinakal ng galit si Cao Shangfei, noong gumagala si lolo sa disyerto, sanggol ka pa. Paano ka matatakot sa isang batang katulad mo? Ang pagpatay sa iyo ay isang bagay lamang ng backhand. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, napakaganda, gusto kong makitungo sa mga taong tulad mo na nagpapanggap na cool araw-araw. Hahayaan kitang magpanggap. Nang matapos siyang magsalita, sinabi niya, ang kaluluwa ay wala sa katawan. Biglang lumitaw sa likuran niya ang kaluluwang Yin at Yang na siyam na talampakan ang taas. Pagsamahin. Ang isang pagsasanib ay isinara, at ang Yin at Yang na kaluluwa ni Yang Yian ay agad na nagsanib. Talagang ikinagulat ng eksenang ito si Cao Shangfei, at nawalan siya ng boses at sinabing, ikaw. Ikaw ang antas ng paglilinang ng dakilang perpekto ng out-of-body realm. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Cao Shangfei ay dahil alam ng bawat cultivator sa out-of-body realm na para makamit ang pagkakaisa ng mga kaluluwang Yin at Yang, ang antas ng cultivation ay dapat maabot ang great perfection ng out-of-body realm. Ang mga kaluluwang Yin at Yang ni Yang Yian ay nagsanib kaagad, at sa mga mata ni Cao Shangfei, ito ay malinaw na isang pamamaraan na magagawa lamang kapag ang kalagayan sa labas ng katawan ay perpekto. Ngunit sa sumunod na sandali, nang makitang malabo pa rin ang kaluluwa ni Yang Yian, muli siyang nalito. Alam ng lahat na pagkatapos maabot ang mahusay na kasakdalan ng out-of-body state,
Ang mga kaluluwang yin at yang ay maaaring lumabas sa katawan ng sabay, at magiging siyam na talampakan din ang taas. Ang pinakahalatang tampok ay ang Soul Phantom ay materialized. Gayunpaman, nang makitang malabo pa rin ang kaluluwa ng batang ito pagkatapos ng pagsasanib ng kaluluwa, at malinaw na nalaman ni Cao Shangfei na siya ay isang tunay na late-stage out-of-body state, hindi isang mahusay na estado ng pagiging perpekto. Ngunit ang batang ito ay maaaring pagsamahin ang yin at yang na mga kaluluwa ng sabay, ano ang nangyayari? Si Cao Shangfei ay nalito saglit. Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya ito maisip, at wala siyang oras upang isipin ang tungkol dito, dahil ang kabilang partido ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon, at ang kaluluwa ay dumating kaagad nang ito ay umalis sa katawan. Sa mga mata ni Yang Yian, hindi sigurado ang mukha ni Cao Shangfei, at halatang nalilito siya sa pag-alis ng kanyang kaluluwa sa katawan, ngunit ito ang gusto niyang epekto. Ang pagkuha ng pagkakataong pumatay ay ang tamang gawin. Siya ay nasa huling yugto ng paglilinang, na may matibay na pundasyon ng dantian at isang nascent soul mula sa ebolusyon ng 10 perfect golden pills sa dantian. Hindi niya kayang labanan si Yuan Tiangang, na nasa maagang yugto ng spiritual realm. Hindi ba niya matalo ang isang great perfection ng out-of-body realm na isang maliit na kaharian na mas mataas sa kanya? Siya ginamit ang banal na kapangyarihan ng kamay bone sa kanyang kaliwang kamay ng 3 beses, at ang dragon slaying sword sa kanyang kanang kamay upang hampasin ng buong lakas. Ang anino ng palad at suntok ng primordial spirit ay pawang may dalang kakaiba at mutated spiritual flame. Sa pagkakataong ito ay ginamit ni Yang Yian ang lahat ng kanyang lakas at hindi nagpigil. Gayunpaman, nagbago ang mukha ni Cao Shangfei at umungal, ang primordial spirit ay wala sa katawan, mamatay. Ang parehong primordial spirit ay wala sa katawan, at isang Shamzang High primordial spirit ang lumitaw sa kanyang likuran, na halos isang pisikal na bersyon ng Cao Shangfei. Ang kapangyarihan ng espiritual na kaluluwa ay malakas na nagningning, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa patay na kahoy, sumambulat ng nakakasilaw na liwanag at umuungal, pagbabago ng hangin at kulog, makalangit na kulog, gangfeng, go! Sa pagharap sa pag-atake ni Yang Yian, si Cao Shangfei ay hindi nang ahas na maging pabaya sa pagkakataong ito, dahil pakiramdam niya na ang aura ng kalaban ay hindi mas mababa sa kanyang great perfection of the out-of-body realm, at mas malakas pa ito. Sa pagkakataong ito, parehong nasa buong lakas sina Yang Yian at Cao Shangfei. Walang sino man ang pabaya, ni hindi sila nang ahas na maging pabaya. Pareho silang lumaban sa isa't isa, at ang kanilang mga kaluluwa ay lumaban sa isa't isa. Kahit na ang kaluluwa ni Yang Yian ay hindi pa perpekto, ito ay naging isang mutated soul mula noong siya ay pumasok sa out-of-body state. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Cao Shangfei ay isang mahusay na pagiging perpekto ng estado sa labas ng katawan, at ito ay isang pisikal na pag-iral. Sa mga tuntunin ng tunay na enerhiya, ang dantian ni Yang Yian ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa bagay na ito, talagang mas malakas siya kaysa kay Cao Shangfei. Ngayon ay malinaw na kung sino ang mas malakas. Boom boom boom. Isang sunod-sunod na dagandong ang tumunog, at ang dalawa ay lumaban ng may matinding momentum, at kumalat ang malakas na hangin at buhangin. Isang malaking pagbabago-bago ng enerhiya ang nabuo, na kumalat ng malakas, na naging dahilan upang mabilis na umatras si Zialu at ang dalawang Fire Cloud Dogs na nanunood sa labanan. Ubo ubo ubo. Nakarinig si Zialu ng marahas na ubo sa makapal na alikabok. Hindi niya masabi kung sino ang umuubo, si Yang Yiu o si Cao Shangfei. Halatang malubhang nasugatan sila. Gustong tumulong ni Zialu, ngunit walang sinabi si Yang Yiu. Alam niyang may mga isyu sa pagpapahalaga sa sarili ang mga lalaki, kaya nanood na lang siya ng away. Ngunit ngayon ay narinig niya ang pag-ubo at hindi na niya napigilan. Sumugod siya sa alikabok. Kabanata 915 reunion sa dalawang apprentice. Zialu, kaya ko. Ikaw at si Kier ay maghanap ng para sa akin. Nang sumugod si Zialu sa sandstorm, ang boses ni Yang Yiu ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan na hindi gusto ni Yang Yiu ang tulong niya. Ngunit sa boses ni Yang Yiu, tila hindi siya ang nasugatan. Tungkol naman sa mga taong hinahanap niya, natural na alam ni Zialu na sila ang dalawa niyang apprentice na sina Du Guhui at Wu Jian. Sige, mag-iingat ka. Dahil hindi kailangan ni Yang Yiu ng tulong niya, sigurado siya. Sir, ingat po. Tumugon si Wu Makyo at nagpakita sa tabi ni Zialu. Tumalikod ang dalawa at lumakad ng malalim sa lambak. Ang paglalakad sa loob ay ang pugad ng Cao Shangfei. Hindi pa nakita ni Zialu sina Du Guhui at Wu Jian, ngunit pamilyar sa kanila si Wu Makyo. Para naman kay Yang Yiu, hindi siya nakaranas ng anumang pagkawala. Siya ay may ganap na mataas na kamay sa head-on confrontation ngayon lang. Hindi niya hinayaan na tumulong si Zialu dahil mas gusto niyang maasa ang sarili. Hindi naging madali ang makatagpo ng taong pantay-pantay, kaya hindi niya ito madaling bitawan.
Ang kasalukuyang sitwasyon ay na siya ay nasa late out-of-body realm at nakikipaglaban sa great perfection out-of-body realm. Sa labanan ng isang maliit na kaharian, siya ang may mataas na kamay. Nang umihip ang hangin, kumalat ang alikabok, at nakita ni Yang Yiyo si Cao Xiangfei, na 20 metro ang layo. May malaking pool ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang mukha ay napakaputla, at ang kaluluwa sa kanyang likuran ay nawala. Siyempre, bumalik din sa katawan ng sariling soul phantom ni Yang Yiyo sa nakaraang laban. Sa mga tuntunin ng lakas, alam ni Yang Yiyo na siya ay medyo mas malakas kaysa kay Cao Xiangfei. Ngayon ay nakahinga siya ng maluwag, pinaikit ang kanyang mga mata at nakatingin kay Cao Xiangfei, na nagsasabing, ang tulisan na si Cao Xiangfei ay walang iba kundi iyon. Pinunasan ni Cao Xiangfei ang dugo sa gilid ng kanyang bibig na may malungkot na mukha at sinabing, anak, kakaiba ka at napakalakas. Hindi ko inaasahan na ang isang late-stage out-of-body realm cultivator ay maaaring pagsamahin ang yin at yang at ang kaluluwa. Natatakot ako na ikaw ang unang tao sa kasaysayan. Gayunpaman, kung talagang iniisip mo na matatalo mo ako sa maliit na lansihin na ito, kung gayon minamaliit mo ang aking reputasyon. Napakaganda. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang Cao Xiangfei. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, nakita na lamang niya ang katawan ni Cao Xiangfei na hamihi at naging natitirang anino at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, siya ay lumitaw ng direkta sa kanyang harapan, at ang patay na kahoy sa kanyang kamay ay biglang sumaksak sa pinto na may napakalakas na aura. Mamatay ka. Si Cao Xiangfei ay nagpakita ng mabangis na panunuya sa kanyang mukha, at direktang sinaksak ang patay na kahoy sa noo ni Yang Yiyo. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mukha ni Cao Xiangfei ay nagbago ng husto, at naramdaman niyang may mali, dahil pagkatapos na tumusok ang patay na kahoy sa kanyang kamay sa noo ni Yang Yiyo, naramdaman niyang may mali sa kanyang kamay. Alam niyang may mali at mabilis na umatras. Pero, sa sandaling ito, isang mapanuksong boses ang tumunog sa likuran niya, halos malapit sa kanyang tainga, na nagsasabing, ang bilis pala ng reputasyon ni Cao Xiangfei, haha, pero ang bilis mo talagang hindi sapat sa harap ko. Sa sandaling ito, labis na natakot si Cao Xiangfei na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngunit huli na. Bang! Puff! Nang siya ay dumausdas pababa, si Cao Xiangfei ay natama ng malakas sa likod, at isang subaw ng lumang dugo ang bumulwak sa kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay direktang lumipad palabas. Nang makita ni Yang Yiyo ang figure ni Cao Xiangfei na nawala, naunawaan niya na ang kanyang reputasyon ay mabilis. Cao Xiangfei, hindi ba tungkol lang sa bilis? Ngunit sa mata ni Yang, biro ang bilis ni Cao Xiangfei. Ang bilis ng bandidong ito ay kapantay ng bilis ng sinumpaang kapatid ni Xing Binbin na si Hua Liuxiang. Kung ito ay ginagamit sa pakikitungo sa ibang mga magsasaka, ito ay talagang hindi magagapi sa parehong kaharian. Sa kasamaang palad, siya ay nagkaroon ng masamang kapalaran na makaharap kay Yang, na nagsanay ng A World Away Within a Feat na kasanayan. Ngayon, ang akrobatikong kakayahan ni Yang na A World Away Within a Feat ay naisagawa na sa antas ng Liuguang Realm, na higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa Cao Xiangfei. Ang mabangis na bandido na ito ay gustong pumatay ng mga tao ng mabilis sa harap ni Yang, na parang sumasayaw gamit ang espada sa harap ni Guanggang. Kakaiba kung hindi siya natalo. Bang! Lumipad ang buhangin at alikabok, at direktang bumagsak si Cao Xiangfei sa disyerto. Ngumisi si Yang Yiyo at humakbang pasulong, lumitaw sa tabi ni Cao Xiangfei, at tumapak sa dibdib ni Cao Xiangfei. Ito ba ang iyong reputasyon? Ice spray. Si Cao Xiangfei ay nasugatan sa pag-atake sa likod ni Yang Yiyo. Natakot siya at nakaramdam ng matinding takot. Hindi niya akalain na ganito kalapit ang kamatayan. Ang acrobatic ability na dati niyang ipinagmamalaki, ngayon sa harap ni Yang Yiyo, masasabing naranasan na niya ang pagkakaiba ng maliit na mangkukulam at malaking mangkukulam. Nang marinig ang malamig na salita ni Yang Yiyo, natarante si Cao Xiangfei at sinabing, huwag mo akong patayin. Gustong tumawa ni Yang Yiyo, anong mabangis na bandido. Kahit sino ay matatakot sa harap ng kamatayan. Sa sandaling ito, isang nanginginig na boses na may umiiyak na tono ay nagmula sa malayo, guro. Guro. 2 magkasunod na boses ang umalangaw. Lumingon si Yang Yiyan at nakitang sina Zia Lu at Wu Maqyu iyon. Ang 2 apoy na ulap na aso ay may bitbit sa kanilang mga likuran ng 2 may bahid ng dugo, gusot na mga binata. Ang isang malapit na pagtingin ay nagsiwalat na sila ay kanyang 2 disipulo. Ang pinakamatandang disipulong si Du Guhui at ang pangatlong disipulong si Wu Jian. Nang makitang malinaw ni Yang Yiyan na ang 2 disipulo, agad na nagbago ang kanyang mukha. Nabali ang buto nilang 2. Ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay naroon pa rin ang kanilang mga dantian. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng 2 disipulo, tiningnan ni Yang Yiyan si Cao Xiangfei na may parang kutsilyong tingin.
Alam niya nang hindi nagtatanong na iyon ang mabangis na tulisan na si Cao Shangfei. Hindi. Patayin mo ako, hindi mo ako mapapatay, ako ay mula sa pamilyang Eastern yan, kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng pamilya yan. Naramdaman ni Cao Shangfei ang halos naganap na intensyon ng pagpatay ni Yang Yian, at si Du Guhui, na lumapit, ay tinawag siyang master. Dahil alam nitong may intensyong pumatay ang lalaking maputi ang buhok, agad siyang humingi ng awa at pinalaki pa ang makapangyarihang pamilyang yan sa likuran niya. Ngunit nagbanta siya sa maling tao. Ano? Hindi nakatiis si Yang Yian nang may nagbanta sa kanya, hindi pa banggitin na ang dalawang disipulo ay nabalian ng mga paa ng bandidong ito. Para sa parehong pampubliko at pribadong dahilan, dapat patayin ni Yang Yian si Cao Shangfei. Wala siyang pakialam kung ang pamilyang yan o hindi, kailangang patayin si Cao Shangfei, at hayaan munang ilabas ng dalawang disipulo ang kanilang galit. Nang humingi ng awa si Cao Shangfei nang walang sabi-sabi, sinipa ni Yang Yiu si Cao Shangfei gamit ang kanyang chi. Putulin ang ulo at hinigpitan ang singsing sa imbakan. Gusto niyang dalhin ang ulo ni Cao Shangfei sa Adventure Hall para tapusin ang gawain kapalit ng mapa ng Zishanshu. Pagkatapos ay lumapit siya sa dalawang alagad. Guro. Napaluha sina Du Guhui at Wu Jian nang makita nila si Yang Yiu. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila sa Changbai Secret Land. Araw-araw nilang iniisip ang kanilang Panginoon at ang mga alagad. Ngayon, ang guro at ang mga disipulo sa wakas ay muling nagkita. Pinilit nilang bumangon, ngunit ang mga belang buto ng kanilang mga paa ay nagtaas lamang ng kanilang mga ulo. Namula rin ang mga mata ni Yang Yiu at sinabing, buka ang bibig mo. Sa isang kisap mata, 2 patak ng tubig ng buhay ang ipinadala sa bibig ng 2 tao. Hanggat may tubig ng buhay, ang kanilang mga pinsala ay gagaling sa madaling panahon. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Yiu ang 2 malalaking sofa mula sa Chenkun Space at inilagay ang 2 tao sa mga sofa. Naalala ng 3 master at apprentice ang nakaraan. Makalipas ang kalahating oras, napagtanto ni Yang Yian na ang lugar kung saan magkasamang lumitaw ang 2 apprentice pagkatapos ng pagguho ng lihim na lupain ng Changbai ay ang bandidong pugad ni Zhou sa Zisha. Sa panahong iyon, hindi sapat ang kanilang pagtatanim at halos mamatay sila sa disyerto. Si Zhou Fengzi at ang kanyang kapatid na babae ang nakahanap at nagligtas sa 2. Pagkatapos noon, tumira silang 2 sa bundok Heifeng. Tungkol naman sa katayuan ni Du Guhui bilang isang military advisor, ito ay ganap na ipinagmalaki. Si Du Guhui ay may aktibong personalidad, habang si Wu Jian ay kabaligtaran at isang mapurol na tao. Gayunpaman, si Wu Jian ay nagsasalita na mula pa noong siya ay bata, na dahilan upang magkaroon siya ng isang hanay ng mga kasanayan sa negosyo at maaaring panatilihin ang mga bagay sa kanyang puso. Matapos manirahan sa Heifeng Village, naisip ng 2 na pagbutihin ang kanilang paglilinang. Isang araw, pagkatapos mapabuti ang kanilang paglilinang, lalabas sila ng Zishanshu upang maghanap ng daan pabalik at hanapin ang kanilang Panginoon. Kaya agad nilang sinubukang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Heifeng Village. Nagbigay ng payo si Wu Jian sa likod ng mga eksena, at humarap si Du Guhui para ihatid ito, at saka lang nila unti-unting nakuha ang katayuan ng military advisor. Tungkol naman sa lumilitaw sa Liuxia Valley, tulad ng sinabi ni Liu De noon, ganap na ang bandidong si Cao Shangfei ang nagnanais na magtrabaho si Du Guhui para sa kanya at mahuli ang 2, ngunit hindi niya alam na ang tunay na tagapayo ng militar ay si Wu Jian. Gayunpaman, pagkarating sa Quicksand Valley, ang 2 ay binigyan ng babala ni Cao Shangfei, na direktang nag-utos sa kanila na baliin ang kanilang mga paa. Akala nila ay mapapahamak na sila, ngunit hindi nila inaasahan na darating ang master. Sa madaling sabi din ni Yang Yian ang kanyang 2 karanasan sa Mountain at Sea Realm. Nang matapos mag-chat ang 3 master at apprentice, isang magandang figure ang tumakbo at sumigaw, "Awi!" Agad namang natuwa si Yang Yian nang makita niya ito. Ito pala ay kapatid na babae ni Zhou Fengzi na tumakbo at direktang sumubsob sa mga bisig ni Du Guhui. Napahiya si Dugo at sinabing, "Fei Yan, halika at magbigay galang sa aking Panginoon." So ikaw ang master na madalas na binabanggit ni Ahui. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Feiyan, at pagkatapos ay lumuhod at yumuko. Hinangaan siya ni Yang Yian sa kanyang puso, mayroon kang magandang mata, at ikaw ay isang batang babae na nangangahas na magmahal at mapot. Matapos tulungang tumayo si Zhou Feiyan, sinabi niya, "Kumusta ang iyong kapatid?" Master, kung hindi mo ako tinanong, nakalimutan ko na. Sinakop ng kapatid ko ang buong Liuxia Valley. Hiniling niya na pumunta ka doon. Natagpuan niya ang feather fossil na kailangan mo sa treasure house ng Liuxia Valley. Sabi ni Zhou Feiyan matapos itong mapagtanto. Sinundan din niya si Du Guhui sa pagtawag ng master, at ang kanyang mga salita ay higit na magalang. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian at sinabing, "Sandali lang, titingnan ko."
Kabanata 916, mga kaisipan ni Crazy Joe. Nang si Yang Yiyo ay pumasok sa lungga ng Quicksand Valley, ang lahat ng nakita niya sa daan ay mga bangkay at isang tanawin ng dugong umaagos na parang ilog. Brutal ang labanan. Gayunpaman, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga bandido, at isa ring batas ng kaligtasan, isang batas ng malaking isda na kumakain ng maliliit na isda, at maliliit na isda na kumakain ng hipon. Ngunit ngayon, ang maliit na isda ng Blackwind Village ay kumain ng malaking isda sa Quicksand Valley, at ang maliliit na isda ay kumain ng malaking isda. Napakataas ng presyo. Sa pangkalahatan, iilan lamang sa halos 500 bandido sa Blackwind Village ang natitira, wala pang 100 katao. Ang Quicksand Valley ay mas malala pa, na may dugong umaagos na parang ilog matapos patayin ng Blackwind Village, at ang mga bandido ay natakot. Ang Quicksand Valley, 500 metro ang layo mula sa Champa, ay isang nayo na itinayo ng malalim sa lambak. Sa sandaling ito, ang usok ay nasa lahat ng dako, ang amoy ng dugo ay nasa lahat ng dako, at may mga hiyawan. Mayroong isang mapagkukunan ng tubig dito, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay puno din. Sa labas ng Quicksand Vortex, isa nga itong magandang lugar para magsanay. Ngunit ngayon ito ay isang gulo. Nang dumating si Yang Yiyo sa isang parisukat sa lambak, nakita niya mula sa malayo na si Zhou Fengzi at ang kanyang mga tauhan ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at may hawak na mga kutsilyo sa kanilang mga kamay, na nagmumura at nagbabanta sa 200 o 300 tao na nakasquat sa plaza. Halata na ang mga taong nag-squat sa plaza ay ang mga bandido na sumuko mula sa Liuxia Valley. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapabuntong hininga nang makita ang mga taong ito. Kilala ang Liuxia Valley bilang 800 bandido, ngunit ngayon ay napakaraming tao na lamang ang natitira, na nagpakita kung gaano kalunos-lunos ang labanan ng dalawang panig. Nakita rin ang kalupitan ni Zhou Fengzi. Katumbas ito ng pagpatay sa 500 katao. Siyempre, kumpara sa Blackwind Village ni Zhou Fengzi, hindi rin sila nakaligtas dito. Halos 500 katao na lang ngayon ang nasa harapan niya. Nang makitang paparating si Yang Yiyo, ang mga mata ni Zhou Fengzi ay komplikado at kahanga-hanga, at nagmadali siyang salubungin siya. Sa pagkakataong ito, alam ni Zhou Fengzi na dahil kay Yang Yiyo na kaya niyang patayin ang Liuxia Valley. Sa simula ng laban, sadyang nahuhulog siya, para lang hayaang lumaban sina Yang Yiyo at Cao Shangfei, ngunit dumiretso si Yang Yiyo. Ang hindi inaasahan at ikinatuwa ni Zhou Fengzi ay tuso siya at hindi nakipag-away kay Cao Shangfei. Noong nag-aaway sina Yang Yiyo at Cao Shangfei, napansin niya na si Cao Shangfei ay nakalusot na sa great perfection of the out-of-body realm. Natuwa siya na hindi siya lumaban, kung hindi ay napatay siya ni Cao Shangfei. Mayroon lamang isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng nahuling out-of-body realm at ng great perfection, ngunit mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa lakas. Gayunpaman, inakala ni Zhou Fengzi na si Yang Yiyo ay papatayin ni Cao Shangfei, ngunit hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ang pumatay kay Cao Shangfei. Bagamat hindi niya maisip kung paano matalo ni Yang Yiyo, na halatang nasa huling out-of-body realm, si Cao Shangfei, ang resulta ay pinatay ni Yang Yiyo si Cao Shangfei. Sa pagkakataong ito, si Zhou Fengzi ay puno ng paghanga kay Yang Yiyo. Narinig ng lalaking ito ang mga salita ni Cao Shangfei bago siya namatay, ako ay mula sa pamilyang yan. Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Zhou Fengzi. Bagamat hindi siya sigurado kung miyembro ng pamilya yan si Cao Shangfei, mas gugustuhin niyang paniwalaan ito kaysa hindi. Kung si Cao Shangfei ay miyembro ng pamilyang yan, alam ni Zhou Fengzi na siya ay patay na. Kaya kinailangan niyang kumapit sa hita ni Yang Yiyo, kung hindi ay mamamatay siya ng walang libingan. Young Master Yang, lahat ng mga bandido sa Liuxia Valley ay nagtipon muli, at ang mga bagay sa treasure house ay inilabas na. Mayroong 100 feather fossil, 3 kahon ng iba't ibang kakaibang bato, 300 espiritual na gamot, 10,000 espiritual na bato. Pakis-uri ang mga ito, Young Master Yang. Napaka-detalyado ng mga kalkulasyon ni Zhou Fengzi. Ang kanyang orihinal na plano ay ibigay ang feather fossil kay Yang Yiyo at itago ang natitirang mga kayamanan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang sabihin ni Cao Shangfei na nasa labas ang pamilya yan bago siya namatay, natakot siya. Ang pamilya yan sa silangang bahagi ng bandidong pugad ay isang bandidong pamilya na ang kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa pamilya Yang, at mas malupit pa. Sinira niya ang Quicksand Valley, at hindi siya pakakawalan ng pamilya yan. Sa makatuwid, kung nais niyang makuha ang proteksyon ni Yang Yiyan, dapat niyang ipakita ang kanyang suporta. Bawat pugad ng bandido ay may treasure house. Ngayon ay nagpasya si Zhou Fengzi na ibigay ang lahat ng mga kayamanang ito kay Yang Yiyan. Kahit masakit, naisip niya na kung makakabalik siya sa hita ni Yang Yiyan, kailangan pa rin ang sakripisyong ito. Paanong hindi alam ni Yang Yiyan ang maliliit na pakulo ni Zhou Fengzi? Hindi niya kaya. Sa isang kaway ng kanyang kamay, ang lahat ng mga kayamanan ay hinigpitan upang mag-imbak ng mga sandatang mahika.
Hindi niya gusto si Zhou Fengzi, isang bandido, at ito ang huling beses na nakipag-usap siya sa kanya. Pinanood ni Zhou Fengzi si Yang Yian na kinokolekta ang lahat ng mga kayamanan, at ang kanyang puso ay kumikibot, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nakita niya ang labanan sa pagitan ni Yang Yian at Cao Shangfei gamit ang kanyang sariling mga mata, at alam niyang makapangyarihan ang cultivation ni Yang Yian. Sa mundo kung saan iginagalang ang malalakas, walang karapatang magsalita ang mahina. Ngunit ang dapat sabihin ay kailangan pa ring sabihin. Siya ay sumuko ng labis, at ang kanyang mga kapatid na nasa kanyang mga kamay ay namatay at nasugatan din. Kailangan niyang humingi ng isang salita kay Yang Yian, tama ba? Ngunit sa pagtingin kay Yang Yian, tila hindi niya kilala ang pamilyang yan. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Zhou Fengzi na magtanong, Young Master Yang, kilala mo ba ang pamilya yan sa silangang bahagi ng Bandit Nest? Hindi alam ni Yang Yian, at wala siyang pakialam. Bago namatay si Cao Shangfei, sinabi niya na miyembro siya ng pamilyang yan. Ngayon sa sinabi ni Zhou Fengzi, tila hindi maliit na puwersa ang pamilyang yan na ito. Nakapikit ang kanyang mga mata, casual niyang sinabi, sabihin mo sa akin. Ang kapangyarihan ng pamilyang yan sa Bandit Nest ay hindi mas mababa sa kapangyarihan ng pamilya ni Young Master Yang, maingat na sabi ni Zhou Fengzi, pinagmamasdan ang mukha ni Yang Yian. Mula sa simula hanggang ngayon, tila hindi inamin ni Yang Yian na siya ay miyembro ng pamilya Yang, kaya medyo nalilito si Zhou Fengzi. Ang kaso ay nagsasabi na mayroong ilang mga super bandidong pamilya sa Bandit Nest. Dapat alam ito ni Yang Yian. Ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Yang Yian, tila hindi niya ito nalalaman. Dahil dito, iniisip ni Zhou Fengzi na ayaw ni Yang Yian na magdulot ng gulo, at gusto niyang linisin ang kanyang sarili at itulak ang lahat sa kanya, si Zhou Fengzi, upang isumpa siya ni Zhou Fengzi sa kanyang puso dahil sa pagiging walang hiya niya, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito. Kung talagang asar si Crazy Zhou, pumunta na lang siya sa bahay ni Yan at manggulo, at lahat ay mamamatay. At ngayon ang pagsasabi kay Yang Yiu tungkol sa pamilya ng Yan ay para sabihin kay Yang Yiu na ako, si Crazy Zhou, ay hindi isang bumpkin ng bansa. Alam ko ang tungkol sa mga superpower sa pugad ng tulisan. Ako, si Crazy Zhou, ang masisisi para sa iyo. Ngunit kailangan mong tumayo at tulungan ako kapag nagkaproblema ang pamilya ng Yan. Nakinig si Yang Yiu sa mga salita ni Crazy Zhou at gumaan ang pakiramdam. Akala talaga ng lalaking ito ay miyembro siya ng pamilya Yang. Mukhang hindi dapat maliitin ang tinatawag na 10 superpower sa pugad ng bandido, kung hindi ay hindi magiging maingat si Crazy Zhou. Hindi umamin o nagsalita si Yang Yian tungkol sa haka-haka ni Crazy Zhou. Anyway, ikaw mismo, Crazy Zhou, ang nagsabi nito. Never kong inamin. Gusto kong marinig ang tungkol sa pamilya Yan at sa pamilya Yang. Narinig ko lang na sinabi ni Crazy Zhou, ang pamilyang Yan ay sumasakop sa silangang bahagi ng pugad ng bandido. Isa ito sa nangungunang 3 pamilya sa 10 pangunahing puwersa. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa pamilyang Yang kung nasaan si Young Master Yang. Usap-usapan na may misteryosong ninuno ang pamilya Yan. Kahit na ang 10 matatanda ng Adventure Hall ay hindi nang ahas na akitin sila ng madali. Proud itong sinabi ni Crazy Zhou para lang sabihin kay Yang Yian, kilala ko ang pamilya Yang mo at ang pamilya Yan. Ngayon kami ay mga tipaklong sa iisang lubad. Kung talagang miyembro ng pamilya Yan si Cao Shangfei, kapag nagkagulo ang pamilya Yan, hindi mo ako mapapansin, Yang Yian, Crazy Zhou. Gusto ding tumawa ni Yang Yian nang marinig niya ito. Taksil talaga si Crazy Zhou. Naunawaan din niya na gusto ni Crazy Zhou na protektahan at ituring ang kanyang sarili bilang miyembro ng tinatawag na pamilya Yang. Anyway, si Crazy Zhou ang nagsabi nito mula umpisa hanggang dulo, at hindi niya sinabi. Tungkol sa misteryoso at makapangyarihang pag-iral ng pamilyang Yan na binanggit ni Crazy Zhou, isinasapuso pa rin ito ni Yang Yian, ngunit hindi siya nag-alala. Ang kanyang kasalukuyang teritoryo ay nasa katimugang bahagi ng Adventure King City, na nominal na teritoryo ng 3 dakilang halimaw. Naniniwala siya na kahit nalaman ng pamilya Yan na siya ang pumatay kay Cao Shangfei, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos, hindi pa banggitin na hindi tiyak kung si Cao Shangfei ay mula sa pamilyang Yan. Bilang, sa iniisip ni Zhou Fengzi, natural na alam ito ni Yang Yian. Upang mabigyan siya ng kapayapaan ng isip, hinagisan siya ni Yang Yian ng isang talisman sa komunikasyon at sinabing, kung mayroon ka, maaari mo akong tawagan. Dahil nailigtas niyo ng ate mo ang 2 kong apprentice, kung talagang may gulo sa pamilya Yan, hindi kita papansinin. Matagal na nagsalita si Crazy Zhou para lamang sa mga salita ni Yang Yian, ngunit ang salitang, apprentice, ay medyo nalito sa kanya. Bumulong si Liu Dayan sa tabi niya para magpaliwanag, at pagkatapos ay alam ni Crazy Zhou na ang military advisor na sina Du Guowei at Wu Jian ay mga apprentice ni Yang Yian. Ngayon ay mas gamaan ang loob ni Crazy Zhou.
Pagkatapos magpasalamat ng husto sa kanya, tiningnan niya ang 2 o 300 nahuli na mga bandido sa plaza na may mapang-epong mga mata at sinabing, "Young Master Yang, sa palagay mo ba dapat patayin ang lahat ng bandido sa Liuxia Valley? Kung pananatilihin natin ang mga taong ito, paano kung miyembro ng pamilya yan si Cao Xiangfei? Magiging sako na siya." Sinulyapan ni Yang Yian si Crazy Joe at naisip niya na ang taong ito ay talagang isang bandido, malupit at walang awa. Hindi man lang siya kumurap nang sabihin ng daan-daang tao na papatayin niya siya. Pero wala siyang planong pakialaman ng mga bandido. Nakamit niya ang kanyang layunin sa pagkakataong ito at natagpuan ang kanyang 2 apprentice. Ngayon ay gusto na lang niyang bumalik sa Southern Restricted Area sa lalong madaling panahon. Kabanata 917, Old Friend Old Mengto. Ito ang iyong negosyo, huwag mo akong tanungin, Palm. Medyo naiinis siya kay Crazy Joe at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, ang mga bandido ng Liuxia Valley na nahuli sa plaza ay nagsimulang sumigaw sa gulat nang marinig nila na papatayin silang lahat ni Crazy Joe. Ngunit walang kwenta ang pagsigaw, lahat sila ay biktima ng mga kamay ni Crazy Joe at hindi makalaban. Naglakad palabas si Yang Yio na may kaunting inis. Nang malapit na siyang makarating sa gilid ng plaza, bigla niyang narinig ang isang nakakatakot na sigaw, "Brother Yang Yio, iligtas mo ako." Medyo luma ang boses, pero pamilyar din, at tinawag din ito ang pangalan niya. Lumingon si Yang Yio upang tingnan ang grupo ng mga nahuli na bandido at nakita ang isang matandang lalaki. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan at sinabi niya, "Matanda." Matandang Mengto. Paglingon ko, isa itong matanda. Ang alaala ng kaguluhan sa Yaoguang City ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa totoo lang, salamat sa matandang ito na nakilala niya ang pangalawang apprentice na sina Wang Zhongren at Wu Mokyo sa Yaoguang City. Siya ang lalaking hinarang ng mga bantay sa tarangkahan ng Yaoguang City dahil wala siyang espiritual na bato, ngunit tinulungan siya ni Yang Yian matandang Mengto. Isang matandang slicker na halos buong buhay niya ay nasa Yaoguang City. Dahil din kay Old Mengto nahanap ni Yang Yian ang kanyang pangalawang apprentice na sina Wang Zhongren at Wu Mokyo. Nang iligtas niya si Wang Zhongren, pagkatapos ng kaguluhan sa Yaoguang City, nawala ang matandang Mengto na ito. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng 10 o 20 taon, nakilala niya ang matandang ito sa bandidong pugad ng Zishansho. Ito ay si Yang Yian na nanloko kay Old Mengto nang gumawa siya ng kaguluhan sa Yaoguang City. Nang maglaon, nakalimutan ito ni Yang Yian pagkatapos ng 10 o 20 taon. Kung hindi dahil sa malakas na memorya ng cultivator, at tinawag ng kabilang partido ang pangalan ni Yang Yian, talagang hindi siya makikilala ni Yang Yian, at hindi rin niya maaalala si Old Mengto. Nang makitang ang matanda ay naging bandido na ngayon sa Liuxia Valley at pinupugutan ng ulo ni Crazy Joe, ito ay talagang medyo miserable. Gusto ko ang matandang si Crazy Joe, itinuro ni Yang Yian si Old Mengto at sinabi. Si Crazy Joe ay natural na walang pagtutol dito at hinayaan lang siya. Dumating ang matandang Meng na nauuto. Ang matanda ay nasa maagang yugto pa ng nascent soul, at walang pagbabago. Matapos makita si Yang Yio, ang mga mata ni Old Meng ay sobrang komplikado, ngunit ang kasalukuyang cultivation ni Yang Yio ay isang taong tinitingala niya. Pagkatapos pumunta sa tabi ni Yang Yio, patuloy na nagpasalamat si Old Meng kay Yang Yio. Nagpasalamat si Old Meng kay Kuya Yang sa pagligtas sa iyo. Okay, Old Meng, we are old friends now. Noong naghiwalay tayo sa Yaoguang City, ako ang nagdawat sa iyo. Ngayon ay binabayaran ko ang iyong pabor, kaya hindi mo kailangang maging magalang. Nakangiting sabi ni Yang Yio. Matapos marinig ang mga salitang ito, gustong sampiin ni matandang Mengto at bamulong sa kanyang puso, kung hindi kasi Yang Yio, na kailangang pumunta sa Yaoguang City, hindi ako matatakot na tugisin ng 3 pinuno ng Yin Yang Sect, Lingshan Valley, at Qingtian Sect, at hindi ako magtatago sa kaaway at maging bandido sa Zishansho. Oo, malinaw na, mula ngayon, ang buhay ko ay kay Kuya Yang. Habang nagsasalita siya, lumuhad si matandang Mengto sa harap ni Yang Yio. Ito rin ang pagkadulas ng dila na ginawa ni matandang Mengto sa kanyang puso. Nanumpa siya sa kanyang puso na kung makakaalis si Yang Yio sa lungsod ng Yaoguang, magtatrabaho siya para kay Yang Yio. Matapos gumawa ng malaking kaguluhan si Yang Yio sa lungsod ng Yaoguang, hinintay ni Old Mengto, na tumakas mula sa lungsod, si Yang Yio na lumabas sa labas ng lungsod, ngunit hindi niya ito hinintay. Sa halip, siya ay tinugis ng mga tao ng 3 malalaking sekta. Dahil sinabi niya sa publiko na kapatid niya si Yang Yio. Matapos ang insidente sa Yaoguang City, nawala si Yang Yio. Gayunpaman, inimbestigahan siya ng mga tao mula sa 3 pangunahing sekta. Gaya nga ng kasabihan, kailangang may sisihin. Siya ay tinugis ng mga tao mula sa 3 sekta. Kung hindi siya nakatakas at pumasok sa Zishansho, ang kanyang buhay ay pinatay ng mga tao mula sa 3 sekta mahigit 10 taon na ang nakararaan.
Kaya nang makita niya rito si Yang Yio, napakakomplikado ng puso ni Old Meng. Sinabi niya na magtatrabaho siya kay Yang Yio, ngunit sa totoo lang, nag-aalala pa rin siya kung tatanggapin siya ni Yang Yio. Bumalik. Pagkatapos, siya ay nasa maagang yugto ng paglilinang ng Yuan Ying, at ang paglilinang ni Yang Yio ay hindi mataas. Ngayon siya ay nasa maagang yugto ng paglilinang ng Yuan Ying, ngunit si Yang Yio ay isang taong hindi niya nakikita. Kaya niyang patayin ang tulisan na si Cao Shangfei. Hindi sigurado si Old Meng kung tatanggapin siya ni Yang Yio. Sa madaling salita, nararamdaman ni Old Meng na hindi siya kwalipikadong magtrabaho para kay Yang Yio ngayon. Sa kabaligtaran, ngumiti si Yang Yian at sinabi pagkatapos marinig ang sinabi ni matandang Meng, sumama ka sa akin, sabihin sa akin kung ano ang kalagayan mo nitong mga taon mula nang dumating ka sa Yaoguang City. Umiiyak ako, matandang lalaki ang matandang Meng, kaya hindi niya binitawan ang pagkakataong magreklamo. Nagsimula siya sa Yaoguang City, at ikinwento kung paano siya hinabol ng 3 sekta, at pagkatapos ay naging tulisan siya at nagtago sa kulungan ng mga tulisan ng Liuxia Valley. Namula ang mukha ni Yang Yian matapos marinig ito. Siya talaga ang nagdawat kay Old Meng noon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Old Meng at seryosong sinabi, Old Meng, we are friends. Mula ngayon, susunod ka na sa akin at hindi kita hahayaang magdusa ng anumang hinaing. Mayroon akong isang sekta, at maaari kang sumali sa sekta sa hinaharap. Magkakaroon ka rin ng isang matatag na lugar para sa pagsasanay. Paano naman? Natigilan ang matandang Meng. Hindi niya inasahan na magiging prangka si Yang Yian. Namula agad ang kanyang mga mata, at nanumpa siya na gagawa siya ng kontribusyon sa sekta. Ngumiti si Yang Yian at walang sinabi tungkol dito, at hindi niya inaasahan na may gagawin si Old Meng. Anyway, nagbalik lang siya ng favor that time. Ang pagpayag kay Old Meng na sundan siya sa Southern Restricted Area para sumali sa Yunmen ay para bigyan siya ng isang matatag na lugar para makapagsanay. Anyway, si Old Meng ay isang veterano, at hindi niya inaasahan na may dadalhin siya sa Yunmen. Pagkatapos nilang magpalitan ng magalang na salita, nakipagkita sila kay Zialu at sa iba pa at naghanda na bumalik. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan ni Yang Yian na ang matandang Meng na tinanggap niya ngayon ay talagang nagbigay sa kanya ng mahalagang mensahe. Siyempre, ito ay isang bagay para sa hinaharap. Ang misyon ng mapa na ito ay matagumpay na natapos. Sa pangkalahatan, ang mga resulta ay napakayaman. Hindi lamang pinatay ni Yang Yian si Cao Shangfei at natapos ang misyon ng mapa ng Adventure Hall, ngunit nakahanap din ng 2 apprentice at tinanggap ang treasure house ng Liuxia Valley. Ang mga bagay na ito ay sapat na para sa mga disipulo ng Yunmen na magsanay sa loob ng isang yugto ng panahon. Noong unang itinayo ang Cloud Gate sa Mountain and Sea Realm, ito ang panahon na kailangan nito ng mga natural na materyales at kayamanan. Nang umalis, pinilit ni Zhou Feiyan na sundan siya, at sinadya din ni Crazy Joe na sundan ang kanyang kapatid na babae kay Yang Yian, na nagpahiya kay Yang Yian. Dahil ngayon ay nasa Southern Restricted Area sila ng Adventure King City, ngunit nakaalis na ang Jiaolong at Fiksyong Sanzuo sa Southern Restricted Area. Kung kumalat ang balitang ito, hindi may iwasang magdulot ito ng mapangwasak na dagok sa bagong gawang Cloud Gate sa Southern Restricted Area. Hindi nang ahas si Yang Yian na madaling pasukin ang mga tagalabas sa Southern Restricted Area para makipagsapalaran. Gayunpaman, nakikita ni Yang Yian na talagang gusto ni Zhou Feiyan ang kanyang panganay na disipulo. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni Yang Yian si Zhou Feiyan sa malalim na boses, Miss Zhou, hindi imposible na sundan mo kami, ngunit may isang bagay na gusto kong linawin. Pagkatapos mo kaming sundan, hindi ka madaling lumabas para makita ang kapatid mo. Kaya mo ba ito? Ako. Napahiya si Zhou Feiyan. Sa isang banda ay ang kanyang kapatid, at sa kabilang banda ay ang taong gusto niya. Sa harap ng mapagpipiliang tanong, siya, na nangangahas na magmahal at mapot, ay nasa isang dilema. Sa oras na ito, nagngangalit si Crazy Joe at sinabing, hiniling ni Young Master Yang sa kapatid kong sundan ka, napakagaan ng loob ko. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang kapatid na si Zhou Feiyan at bumulong, ate, kahit na imposibleng makipag-ugnay kay Young Master Yang, ang military advisor ay ang pinakamatandang disipulo ni Young Master Yang. Kung pwede kang sumama sa military advisor, sinusuportahan kita. Kung ayaw mong makipagkita, edi wag kang magkita. Ang pagiging isang maliit na bandido ay haantong sa walang hinaharap. Sundin mo lang si Young Master Yang at ang military advisor, at huwag kang mag-alala sa akin. Magkikita tayo sa hinaharap. Sa totoo lang, hindi makatotohanan para sa isang babae na sundan ako para maging bandido sa buong buhay mo. Pumunta, kuya. Sige, huwag mo akong alalahanin, kapatid mo. Ako si Crazy Joe, at walang nang ahas na guluhin ako sa pugad ng bandidong ito. At saka, kung susundin mo si Young Master Yang, kung may mangyari talaga sa Blackwind Village sa hinaharap, maaaring kailanganin ko ang iyong tulong.
Pagkatapos ng lahat, isinama ni Yang Yeo si Zhou Feiyan. Kinailangan niyang isama siya. Kung titignan sa itsura ni Dugu Hui, baka may mangyari sa dalaga. Bago umalis, tinignan din niya ng malalim si Crazy Joe. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Crazy Joe ay hindi isang walang ingat na tao. Bagamat binansagan siyang crazy, napaka-thoughtful niya. Bagamat nagsalita ang magkakapatid na Joe sa mahinang boses, nagawang makinig ni Yang Yian sa kanila at narinig ang bawat salita. Ibinigay ni Crazy Joe ang kanyang kapatid na babae kay Yunmen bilang hostage, na nagbigay kay Crazy Joe ng paraan upang makalabas. Kabanata 918, 30,000 espiritual na bato wala kahit isa. Lumabas si Yang Yeo at nakakita ng dalawang apprentice. Naging masigla ang buong Yunmen. Isang pulong ang idinaos para salubungin sina Dugu Hui at Wu Jian sa pag-uwi. Idinaos din ang isang seremonya para sa Old Mengto at Zhou Feiyan na sumali sa Yunmen. Siyempre, si Zia Lu, ang kaibigan ni Yang Yeo, ay nagboluntaryo din na sumali sa Yunmen at pinangalan ng Yunmen Elder ni Yang Yeo. Ito ang pangalawang elder ng Yunmen. Ang unang matanda ay ang matanda na ang diwata ng alak noon. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay walang balita tungkol sa matanda. Itinakda ni Yang Yeo ang kanyang sarili ng ilang bagay na dapat gawin. Matapos malutas ang problema sa pag-aayos ng Porma Sion, umalis siya sa Zishansho upang hanapin si Bu Qingmei na nahuli ng dakilang demonyo at Zhang Chen, at ang mga tao ng matandang lalaki na siyang diwata ng alak. Kinailangan din niyang pumunta sa Sanxiu City para hanapin ang munting monghe at magkapatid na Zug. Siyempre, ang mga bagay na ito ay maaaring gawin ng magkasama. Ang pangalawang bagay ay pumunta sa Great Wilderness para makita si Hao Dudo, at hanapin din sina Daor at Xiao Fengwang. Sa wakas, kailangan niyang pumunta sa Ice and Snow Palace para kumpletuhin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng kaluluwa ni Si Kung Yuan noon. Ang mga bagay na ito ay dapat gawin ng isa-isa. Ngunit ngayon, kailangan munang pumunta ni Yang Yeo sa Adventure Hall. Kinailangan niyang dalhin ang ulo ni Cao Shangfei sa gawain, at pumunta din sa mapa ng buong Zishansho. Pagkatapos noon, kailangan niyang hayaan ang mga disipulo ng Yunmen na lumabas para sa mga aktibidad at pagsasanay. Kung hindi, hindi ito makabubuti sa pagtatanim kung palagi silang nananatili sa Southern Restricted Area. Nang pumunta siya sa Adventure King City, ginamit pa rin ni Yang Yeo ang walang mukha na papel. Pagdating niya sa lugar ng mapa ng Adventure Hall, ikinaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang ulo ni Cao Shangfei sa mga mata ng matandang namamahala. Nakangiti siyang tumingin sa kanya at sinabing, "Guro, tapos na ang gawain." Ikaw. Ikaw. Ang matandang namamahala ay tumingin kay Yang Yeo nang nanlalaki ang mga mata. Sa paghusga mula sa aura na ipinakita ni Yang Yeo, siya ay higit sa isang late-stage out-of-body realm cultivator, ngunit ang katalinuhan na alam ng matandang namamahala tungkol sa bandidong si Cao Shangfei ay isa ring late-stage out-of-body realm cultivator. Kahit na sila ay nakikipaglaban sa pantay na termino, si Yang Yeo ay hindi posibleng maging kalaban ng mabangis na bandido na si Cao Shangfei, hindi pa banggitin na mayroong kumunoy na whirlpool sa daan patungo sa pugad ni Cao Shangfei, at mayroon ding 800 bandido sa Quicksand Valley. Ito lamang. Tumagal ng 3 araw si Yang Yeo para ibalik ang ulo ni Cao Shangfei. 3 araw lang ang 6-month deadline, how the hell did it? Ang matandang namamahala na hindi naniniwala ay nakahanap pa nga ng isang taong magpapatunay na iyon ang ulo ng mabangis na tulisan na si Cao Shangfei. Ang matandang namamahala ay humagulgol sa kanyang puso, ito ay isang mabangis na tulisan. Si Cao Shangfei ay nasa Zishansho ng higit sa 100 taon. Hindi mabilang na mga adventurer ang namatay sa mga kamay ni Cao Shangfei. Ang Adventure Hall ay nagpadala ng mga tao upang kabkuban at sugpuin si Cao Shangfei ng ilang beses, ngunit lahat sila ay dumanas ng matinding pagkalugi. Hindi ko inaasahan na gagawin talaga ito ni Yang Yeo. Ano ang problema, aking Panginoon? Ibinalik ko ang ulo ni Cao Shangfei para sa iyo, oras na ba para tuparin ang kontrata? Nakangiting sabi ni Yang Yeo. Oo, kontrata, gagawin ko kaagad. Tumawa ang matandang kinauukulan at kinuha ang kontratang pinirmahan kay Yang Yeo at sinira ito sa monumento ng kontrata. Biglang nagliwanag ang contract monument, at lumitaw ang isang linya ng mga salita, na kumpleto ni Adventurer Wu Mian ng top grade na kontrata ng Class D at pinatay ang bandidong si Cao Shangfei. Ang gantimpala sa gawain ay isang top grade na mapa ng Zishansho. Sa gayon, sandali, ang buong Adventure Hall ay sumabog sa mga talakayan. Walang mukha ng adventurer. Sino si Faceless? Wow, napakagaling ni Faceless, pinatay niya talaga ang bandidong si Cao Shangfei. Ngunit narinig ko na ang bandidong si Cao Shangfei ay isang cultivator sa late out-of-body realm, at mayroong quicksand whirlpool formation sa kanyang lungga. Balitang-balita na kahit ang malalakas na lalaki sa spiritual severing realm ay hindi nang ahas na madaling pumasok sa quicksand whirlpool.
Higit pa rito, alam ng lahat na ang tulisan na si Cao Shangfei ay mayroong 800 bandido sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sino itong faceless? Kung tatanungin mo ako, posibleng naabot na ni Cao Shangfei ang out-of-body realm great perfection. 100 taon na ang nakalipas, si Cao Shangfei ay nasa huling bahagi ng out-of-body realm. Malamang na naabot niya ang great perfection ng out-of-body realm sa nakalipas na 100 taon. Tama, hindi pinatay o ninakawan ng tulisang si Cao Shangfei ang adventurer. Mayroong hindi bababa sa 800 adventurer na namatay sa kanyang mga kamay, kung hindi 1,000. Oo, hindi madali para kay Wumian na patayin ang tulisan na si Cao Shangfei. Inggit talaga ako kay Wumian. Lahat ng mga adventurer na nagnakaw at pumatay kay Cao Shangfei ay nag-alok ng bounty kay Cao Shangfei. Sa nakalipas na 100 taon, ang bounty sa Cao Shangfei ay umabot na sa 100,000 spirit stones. Ngayon si Wumian ay gumawa ng isang kapalaran. Sunod-sunod na talakayan ang umabot sa tainga ni Yang Yio, at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa likod na bulwagan ng lugar ng mapa, inanyayahan siya ng kinauukulan na umupo at uminom ng tsaa. Ang matandang namamahala ay nagdala ng isang brocade box na kasing laki ng palma at inilagay ito sa harap ni Yang Yio. Magiliw na sinabi, Wumian, ito ang pinakadetalyadong mapa ng buong Zishan continent. Itago mo yan. Hindi rin magalang si Yang Yio. Kinuha niya sa kanya ang brocade box at binuksan iyon. Isa itong high-level jade slip. Sinisiyasat niya ang kanyang espiritual na kahulugan dito at nakita na isa nga itong mapa ng buong Zishan continent. Ito ay mas detalyado kaysa sa naisip niya. Bulong niya sa sarili, ang deal na ito ay sulit. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Yio ang tasa ng tsaa at humigop ng tsaa. Nakangiti siyang tumingin sa matandang kinauukulan at sinabi, Guro, mayroon ka pa bang ibang bagay na hindi mo naibigay sa akin? Nagpatikip ng bibig ang matandang namamahala at mabilis na ngumiti. Oo, ayon sa pabuya na iniaalok ng Adventure Hall, ang bandidong si Cao Shangfei ay may bounty na 100,000 mababang uri ng mga Spirit Stone. Matapos bawasin ang 30% ng halaga ng Adventure Hall, kailangan ko pa rin ng 70,000 Spirit Stones. Narito ang 70,000 mga espiritong bato. Habang nagsasalita siya, iwinagayway ng matandang namamahala ang kanyang kamay at lumitaw ang isang storage bag sa harap ni Yang Yio. Ngumiti si Yang Yio at pinagmasdan ang loob ng kanyang espiritual na kahulugan. Talagang 70,000 spirit stone iyon. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa pa rin, kaya't itinago niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pinaikit pa rin ni Yang Yio ang kanyang mga mata at sinabing, Guro, may nakalimutan ka ba? Sa oras na ito, kumikislap ang mga mata ng matandang kinauukulan, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok. Natural na alam niya ang sinasabi ni Yang Yio, ngunit hindi siya makatanggi ngayon. Siya ay maaari lamang magpanggap na tanga at sinabing, hindi, ang mapa at ang mga bounty spirit stone ay ibinigay na sa iyo. Kung susuriin mo kung mali ang numero, maaari akong bumawi sa iyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako ay pakikipag-usap tungkol sa kontrata. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo, Guru? Nakangiting sabi ni Yang Yio. Sa oras na ito, alam ng matandang kinauukulan na hindi na niya kayang magpanggap, kaya napangiti na lamang siya at sinabing, Bueno, kapatid na Wumian, paano ito? Noong binayaran mo ang deposito, wala kang sapat na mga spirit stone, kaya't sinangla mo ang 3 chipils bilang deposito ng 10,000 spirit stone. Ibabalik ko na sa iyo ang 10,000 spirit stones, bumawi tayo, bumawi, matanda na ang mga tao at walang kwenta, nakalimutan pa ang deposito, sisihin mo ako, matanda, sisihin mo ako. Guro, malinaw na nakasaad sa kontrata na pagkatapos makumplito ang gawain, dapat ibalik ng buo ang mga bagay na sinangla. Hinihiling ko ngayon sa master na ibalik ang aking 3 chipils. Pakibayaran mo ako dali, nagmamadali ako. Naramdaman ni Yang Yio na may mali sa matandang ito sa simula pa lang. Hindi niya makakalimutan ang deposito, ngunit niloko niya ito, kaya alam niyang ang deposito o ang 3 chipils ay tinatangkilik ng matanda. Ngayon, gusto ni Yang Yio ng chipil. Ito rin ang tuntunin ng Adventure Hall. Anuman ang ipinangako ng adventurer sa pagbabayad ng deposito, ibabalik niya ito pagkatapos makumplito ang gawain. Dapat walang discount. Kung maglakas loob siyang kumita ng mga bagay na ipinangako ng adventurer at alam ito ng mga matataas na opisyal ng Adventure Hall, ang matandang namamahala ay mapaparusahan ng husto. Ito ang panuntunang itinakda ng Adventure King, at ang bawat tao sa Adventure Hall at bawat adventurer sa mundo ay dapat sumunod dito. Kailan? Narinig ng matandang namamahala na sinabi ito ni Yang Yio, namutla ang kanyang mukha. Kung sumigaw si Yang Yio at alam ito ng mga tao sa Adventure Hall's Law Enforcement Hall, patay na siya. Sinabi niya na may malamig na pawi sa kanyang noo, Brother Wumian, sabihin mo sa akin. Sa totoo lang, wala na ang iyong 3 chipils at ininom ko na sila.
Pakiusap, bigyan mo ako ng kamay para iligtas ka. Handa akong magbayad ng 15,000 spirit stones bilang kabayaran. Paano na? Pawis na pawis ngayon ang matandang kinauukulan. Sa simula, inaasahan niyang hindi matatapos ni Yang Yiyo ang gawain ng pagpatay sa bandidong si Cao Shangfei, kaya pagkatapos matuklasan na ang tatlong chi pills ni Yang Yiyo ay mga high-level na table tasks, hindi niya maiwasang uminom ng isa, at ibinigay ang dalawa pa sa mga miyembro ng pamilya. Ngayon ay hindi na niya maiinom ang chi pills kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Bukod dito, ang tatlong chi pills ni Yang Yiyo ay mga high-level na table tasks, at kahit na ang mga alchemist ng Adventure Hall ay maaaring hindi ito magawa. Kung tatanggi si Yang Yiyo na palayain, kukunin siya ng mga tao ng Law Enforcement Hall ng Adventure Hall, at pagkatapos ay mamamatay siya. Nilabag niya ang mga panuntunang itinakda ng Adventure King, at walang makakaligtas sa kanya. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang matandang namamahala ay talagang uminom ng mga table tasks. Tatlong chi pills lang iyon, na madali niyang pinuhin. Nagalit siya dahil niloko siya ng matandang kinauukulan at sinabing walang bandido sa lungga ng bandido. Sa isang kisap mata, nag-alok ang matanda ng 15,000 spirit stones bilang kabayaran, na medyo lampas sa kanyang inaasahan. Sa kanyang puso, tatlong chi pills ay nagkakahalaga ng 10,000 spirit stones. Hindi niya inaasahan na mag-aalok ang matanda ng 15,000. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at naisip niya sa kanyang sarili, hindi ako Yang Yiyan kung hindi kita papatayin sa oras na ito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniunat ang tatlong daliri at sinabi, hindi katanggap-tanggap ang 30,000 espiritong bato na mas mababa. Nakita ng matandang namamahala ang tatlong daliri na iniunat ni Yang Yiyan, at tuwang-tuwa siya. Sa kanyang mga mata, ang mataas na antas ng chi pills ay hindi mahal. Natakot siya na pagsisihan ito ni Yang Yiyan, kaya nagmadali siyang nagsabi, okay, 30,000 ay 30,000. Nang matapos siyang magsalita, ikinaway niya ang kanyang kamay at inilagay ang storage bag na naglalaman ng 30,000 spirit stone sa harap ni Yang Yiyan. Ngayon ay talagang nalulumbay si Yang Yiyan. Anong pagkakamali? Kung alam lang niya kanina, umorder pa siya. Kabanata 919, Alchemy para sa Spirit Stones. Pero kung iisipin, hindi naman kawalan. Ang isang chi pill ay nagkakahalaga ng 10,000 spiritual stones. Kumita siya. Ngayong bagong gawa ang Yunmen, kailangan ng malaking bilang ng spiritual stones para iset up ang formation. Ang buong Southern Restricted Area ay napakalaki, at ang Activity Area ay napakalawak. Ang ilang mga lugar ay dapat mag-set up ng mga porma sayon. Sa ganitong paraan, ang bilang ng mga espiritual na bato na kailangan ay hindi maliit na bilang. Hindi mahalaga. Kung gaano karaming mga espiritual na bato ang mayroon, iniisip ni Yang Yiyan na magagamit niya ang mga ito. Matapos tanggalin ang 30,000 spiritual stones, isang kidlat ng kidlat ang biglang kumislap sa isip ni Yang Yiyan, iniisip kung maaari ba siyang makipagdeal sa Adventure Palace. Ang buong Adventure King City ay kulang sa mga elixir. Walang maraming dissenting elixir, pabayaan ang pinakamahusay na elixir. Ayon kay Xing Binbin, ang ilang elixir ay maaaring hindi gawin kahit ng 3 dakilang alchemist ng Adventure Palace. Kadalasan sa Adventure King City, ang mga elixir ay nasa isang estado ng kakulangan, na nangangahulugan na ang presyo ng mga elixir ay napakataas. Sinasalamin ito sa matandang namamahala. Isang nakakabaliw at matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Iniisip ni Yang Yiyan kung maaari ba siyang magtayo ng malaking porma sayon sa buong Southern Restricted Area. Ang buong Southern Restricted Area ay may lawak na 100,000 milya. Upang may set up ang gayong malaking porma sayon, ang halaga ng mga espiritual na bato ay magiging isang malaking bilang. Siyempre, hindi lamang mga espiritual na bato ang kailangan, kundi pati na rin ang iba't ibang mga materyales para sa pagbuo. Ang mundo ay nangangailangan ng mga espiritual na bato upang bilhin. Kung ang isang malaking porma sayon ay nakaset up sa buong Southern Restricted Area, ito ay magiging isang depensa at isang garantiya para sa bagong Yunmen. Alam ni Yang Yiyo na ang paglilinang ng mga disipulo at kamag-anak at kaibigan ng Yunmen ay masyadong mahina sa buong bundok at dagat, at mahirap mabuhay kahit sa lupain ng Zishansho. Sa ngayon, sa reputasyon ng Dragon Monster, ang Southern Restricted Area ay maaari pa ring maging ligtas. Kung kumalat ang balita ng pag-alis ng Dragon, siya at ang buong mga disipulo ng Yunmen ay malalantad. Ang mga puwersa ng buong Zishansho ay komplikado. Sa sandaling inatake ng magkasanib na pag-atake, ito ay magiging isang mapangwasak na suntok. Sa makatuwid, napakahalaga na mag-set up ng isang malaking porma sayo na sumasaklaw sa buong timog na pinaghihigpitang lugar. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti siya at tinanong ang matandang namamahala, Guro, kailangan mo ba ng mga elixir? Mapait na ngumiti ang master at umiling, sinabing, hindi ko kailangan ang mga ito, ngunit ang buong Adventure Palace at maging ang buong Adventure King City ay kulang sa elixir.
Kung tutuusin, ang ating Zishan continent ay teritoryo ng mga adventurer, hindi ang activity area ng mga sinaunang sekta sa Mountain and Sea Realm. Mayroon silang magandang mana at komprehensibong pamana ng mga elixir, kaya hindi sila magkukulang sa mga mapagkukunan ng elixir, ngunit ang Adventure King City ay palaging kulang sa mga mapagkukunan ng elixir mula noong sinaunang panahon. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, Guro, makakapagbigay pa ako ng mga elixir sa hinaharap. Nang marinig ito ng matandang kinauukulan na sinabi ni Yang Yiu, ang kanyang mga mata ay nagningning at sinabi niya, Brother Wumian, seryoso ka ba? Sa katunayan, orihinal na inakala ng matandang namamahala na ang chi pil sa kamay ni Yang Yiu ay nakuha niya mula sa ibang mga lugar, at hindi niya akalain na si Yang Yiu ay magkakaroon ng ganoong mataas na antas ng elixir sa kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mataas na antas ng chi pil. Kahit na ang mga ordinaryong table task ay hindi karaniwan sa Adventure King City, pabayaan ang mga high-level na table task. Nang marinig ni Yang Yiu na nagsasabi na mayroon pa rin siyang ganitong uri ng elixir, tuwang-tuwa ang matandang namamahala. Sa dami ng gusto mo. Dahan daw ang sabi ni Yang Yiu. Kumunot ang noo ng matandang kinauukulan at sinabing, Kuya Wumian, sinusubukan mo ba akong dayin? Ang ganitong uri ng chi pil ay hindi isang low-level na elixir kahit na sa Mountain and Sea Realm. Ito na ang pinakamahusay na magkaroon ng kalahating bote. Paano ka magkakaroon ng marami hanggat gusto mo? Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at ayaw magpaliwanag sa kanya. Isa siyang alchemist. Ang mga tabletang tulad ng chi pills ay mga high-level na table task sa mata ng matandang namamahala, ngunit katamtaman lang ang mga ito sa kanyang paningin. Dahil alam niyang hindi siya pinaniwalaan ng matandang kinauukulan, diretso niyang sinabi, huwag na nating pag-usapan kung nagsinungaling ako o hindi. Gusto ko lang itanong, kung gusto mo ng pil ng ganitong level ng Zinki pil, anong presyo ang iaalok mo? Magkano ang maaari mong itanong? Nang makitang mahinang nagsasalita si Yang Yiu, casual din na sinabi ng matandang kinauukulan, kung ito talaga ang pil ng level na sinangla mo dati, ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 10,000 low-grade spirit stones. Maaari kang kumuha ng marami hanggat gusto mo. Hindi problema ang mga spirit stone. Okay, hindi ka maniniwala sa akin kung masyado akong marami ngayon. Darating ako ulit sa loob ng 3 araw at mag-uusap tayo. Ito ay isang deal. Hanggat mayroon kang mga table task sa iyong kamay, iinom ako hanggat gusto mo. Hindi problema ang mga spirit stone. Pagkatapos ng ilang salita, natapos na ang pag-uusap ng dalawa. Kinumpirma ni Yang Yiu na ang Adventure Hall ay nangangailangan ng mga table task, at ang matandang namamahala ay nag-aalinlangan. Hindi niya akalain na makakainom si Yang Yiu ng maraming high-level na table task. Sa karamihan, maaari siyang kumuha ng 2 o 3. Marahil ay nakuha niya ang mga ito mula sa mga sinaunang sekta sa Mountain and Sea Realm, ngunit para sa Adventure Hall, ang mga table task ay kakaunti sa maraming dami. Pagkatapos bumalik sa Southern Restricted Area, iyon pa rin ang Jinwo Cave. Matapos bumalik ang kaluluwa ni Yang Yian sa kanyang katawan, hindi siya umalis sa kuweba. Tila pinag-aaralan niya ang tungkol sa pagpino ng mga elixir at paghahandang makipagnegosyo sa matandang namamahala sa Adventure Hall. Napakaraming bagay ang kailangan ng Yunmen para sa bagong konstruksyon sa timog. Ang mga espiritual na bato ang pinagmumula ng paglilinang para sa mga magsasaka, lalo na sa mga lugar tulad ng Zishansho kung saan kulang ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ay higit pa sa isang mahirap na pera. Ang anumang transaksyon ay hindi maaaring ihiwalay sa mga espiritual na bato. Ang paggamit ng mga elixir upang ipagpalit sa mga espiritual na bato, at ang presyo ay hindi mababa, ang deal na ito ay napaka-cost-effective. Sa sumunod na 3 araw, nagtrabaho si Yang Yian araw at gabi upang pinuhin ang mga elixir. Pino niya ang 5 furnace ng mataas na antas ng chidan sa mata ng matandang namamahala, 12 tableta, kabuuang 60 tableta, at kalkulado sa 10,000 espiritual na bato bawat tableta, mayroon ding 600,000 espiritual na bato. Pagkatapos nito, pinadalisay niya ang 10 hurno ng maliliit na fortune pills. Ang ganitong uri ng elixir ay ginagamit ng mga cultivator sa Jindan straight out of the body realm. Gayunpaman, sinubukan niya ito at hindi ito gumana para sa kanya, ngunit ito ay gumana para sa mga disipulo ng Yunmen. Pino niya ang 10 hurno sa isang hininga, na sapat na para sa lahat ng tao sa Yunmen. Magagawa nitong tumalon pasulong ang antas ng paglilinang ng lahat. Ang kasalukuyang antas ng cultivation ng mga tao sa Cloud Sect ay masyadong mahina sa Mountain and Sea Realm. Walang masyadong tao sa Nascent Soul Realm, lalo pa sa Outer Body Realm. Sa kasalukuyan, tanging ang pinakamatandang disipulong si Dugo Hui at ang pangatlong disipulong si Wu Jian, ang magkapatid na Lu, Wu Makyu, at Dugu Waking ang nasa Nascent Soul Realm, at ang iba ay nakahover pa rin sa Golden Core Realm.
Naniniwala ako na sa batch na ito ng maliliit na fortune pills, ang mga disipulong Yunmen na iyon na nakarating na sa great perfection ng Golden Core Realm ay makakatuntong sa Nascent Soul Realm. Halos maubos ang alchemy material sa kamay niya. Pagkalabas ni Yang Yian sa retreat, handa na siyang pumunta sa Adventure King City para ipagpalit ang elixir sa matandang namamahala kapalit ng kailangan niya. Pagkalabas ng retreat, naglakad-lakad siya. Sa nakalipas na kalahating buwan, isang bulwagan ang itinayo sa Xiaoyaoqi Mountain. Ito ay napakakahanga-hanga. Ang 2 o 300 disipulo ng Yunmen ay pawang mga magsasaka. Naturally, sila ay magiging napakabilis sa pagtatayo. Matapos makapasok sa itinayong Yunmen Hall, tinawag ni Yang Yian ang lahat, kinuha ang maliit na fortune pill at hiniling kay Lu Zuoxi na ipamahagi ito sa lahat, ipinaliwanag ang mga usapin sa paglilinang, at nagtanong din tungkol sa mga kahirapan sa pag-unlad ng konstruksyon ng Yunmen. Bilang tagapag-alaga, iniharap ni Lu Zuoxi ang kanyang sariling opinyon at sinabi kay Yang Yiu, ang buong timog na pinaghihigpitang lugar ay masyadong malaki at sa huli ay hindi ligtas. Ang lugar kung saan tayo ngayon ay walang panlaban. Posibleng makapasok ang mga halimaw o bandido. Napakadelikado nito, kaya iminumungkahi ko na mag-set up kaagad ng malaking defense formation. Sa oras na ito, si Chen Qibian, ang tagapamahala ng konstruksyon, ay mapait na sinabi, maginhawa para sa sect master na magtayo. Pagkatapos ng lahat, kami ay isang sekta ng paglilinang. Ang anumang gusali ay nangangailangan ng pagkakaroon ng isang array. Ngayon wala kaming array master na gagabay sa konstruksyon, at pangalawa, kailangan din namin ang tulong ng ilang bihirang kayamanan. Kulang tayo sa lahat ng ito. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang sariling mga opinyon, at sa madaling salita, kailangan natin ng mga espiritong bato. Magiging madali ang lahat sa mga spirit stone. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, mayroon na akong plano para sa spirit stone. Hindi mo kailangang gumamit ng mga table tasks para dito. Ibigay sa akin ang listahan ng mga materyales na kailangan mo para sa pagtatayo, at ang bagay na ito ay maaaring gawin bukas. Pagkatapos magsalita ng lahat, sinabi ni Liu Ziki, Yanzi, hiniling mo sa akin na maging responsable sa pag-aayos ng teleportation array. Nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Ngayon kailangan ko lang ng formation master na marunong mag-teleport. Kung wala ang ganoong tao, hindi ko ito magagawa mamaya. Ang tanong ni Liu Ziki ang pinakakagyatan sa kasalukuyan, ngunit hindi alam ni Yang Yian ang tungkol sa teleportation array. Wala na si Master Yun Changxi dito, kaya wala siyang paraan para humingi ng payo. Ngayon lang siya makakahanap ng ganoong tao, ngunit saan siya mahahanap? Ito ay isang malaking problema. Ang teleportation array ay hindi isang ordinaryong array, ngunit isang napakasinaunang array. Nangangailangan ito ng mga taong talagang alam ang negosyo. Kung ang teleportation array sa Southern Restricted Area ay hindi maaayos, kung gayon ang halaga ng Southern Restricted Area ay lubos na mababawasan. Gayunpaman, kapag ito ay naayos na, ang potensyal ng Southern Restricted Area ay magiging napakalaki, na magkakaroon ng hindi masusukat na kahalagahan para sa pag-unlad ng Yunmen. Sa makatuwid, ang pag-aayos ng teleportation array ay dapat gawin. Lahat, mag-isip ng solusyon. Zielo, Ahui, Wu Jian, matagal na kayong lahat sa Mountain and Sea Realm. Isipin kung mayroon bang nakakaalam kung paano ayusin ang pagbuo ng teleportation. Kabanata 920 ako ang Eastern Array Immortal Meng Changqing. Umiling si Changqing Zialo at sinabing, maraming taon na akong nagsasanay kasama ang aking master at bihira akong lumabas. Hindi ko pa narinig na binanggit ng aking master ang sinumang marunong mag-ayos ng teleportation array. Sinabi rin ni Dugu Hui at Wu Jian na may kahihiyan sa kanilang mga mukha, hindi namin narinig ito, guro. Walang nakakaalam kung saan mayroong isang formation master na marunong mag-teleport, at ang bulwagan ay natahimik saglit. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog sa sulok ng bulwagan at nagsabi, Brother Yang. O hindi, Master, ako, si Old Meng, ay nakarinig ng isang formation master na dalubhasa sa teleportation arrays. Tumangala si Yang Yiu at nakitang si Old Meng ang nagsasalita. Ang matandang ito ay sumama na ngayon sa Cloud Gate at nakatayo sa sulok ng bulwagan. Matandang Meng, halika at magsalita. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na si Old Meng, isang veterano sa martial arts world, ay magsasabi na alam niya ang pagkakaroon ng isang formation master. Ngunit ito ay may katuturan kapag iniisip mo ito. Ang matandang ito ay nakikipaglaban para mabuhay sa buong buhay niya. To put it bluntly, siya ay nagsasanay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga butas. Ang ganitong mga tao ay higit na gustong mag-shortcut, at ang mga taong gustong mag-shortcut ay kadalasang may kaalaman at may mas malawak na kaalaman kaysa sa mga ordinaryong tao. Dahil papansinin niya ang mga bagay na hindi alam ng iba, pupunta siya para mag-usisa, at pupunta siya sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng iba, sinusubukang maghanap ng mga shortcut.
Kaya talagang posible na ang matandang Mengto na ito ay magdadala ng isang sorpresa sa kanyang sarili. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa palpak na matandang Mengto. Sa katunayan, kung hindi siya ibinalik ni Yang Yiyo, walang papayag na pumasok si Old Mengto sa bulwagan. Dahil dinala siya ni Yang Yiyo kaya lahat ng Old Mengto ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa bagong gawang Yunmen Hall. Ngayon, hindi ko ini-expect na ang problemang pinag-aalala ng lahat, ang problema sa paghahanap ng Formation Master, ang palpak na matandang ito ay talagang nagsabi na alam niya. Talagang ginawa nito ang pakiramdam ng lahat na hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit hiniling siya ni Yang Yiyo na magsalita, at walang sino man ang magsasabi ng anuman. Gusto ko ring marinig kung ano ang masasabi nitong matandang Mengto. Hindi kinabahan ng matandang Mengto sa harap ng mga tao ng Yunmen. Sa isang bagay, walang gaanong tao sa Yuanying Realm sa buong Yunmen, at mas kaunti pa sa out-of-body realm. Naroon lamang sina Yang Yiyo at Xia Luo. Dagdag pa rito, ang kanyang makalumang personalidad ay nagpabawas sa kanya ng takot. Naramdaman din ng matandang Mengto na tila siya ay medyo wala sa lugar sa harap ng mga taong ito sa Yunmen. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng mga karapat-dapat na gawa upang maisama sa Yunmen. Noong nag-uusap si Yang Yiyo at ang iba pa ngayon, alam ni Old Mengto na dumating na ang kanyang pagkakataon. Walang nakakaalam na halos gumala siya sa buong Shanghai Realm. Tungkol naman sa paghahanap ni Yang Yiyo ng isang Formation Master para ayusin ang sinaunang teleportation array, talagang alam niya na may ganoong tao. Kaya't alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon na gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. Matapos makapasok sa Yunmen kasama si Yang Yiyo, napagtanto ng matandang Mengto na ang Yunmen ay isang bagong tatag na Yunmen, hindi isang sekta na katutubong sa Shanghai Realm, ngunit isang Yunmen mula sa Earth. Natural na narinig ng matandang Mengto ang pagkakaroon ng Earth, na tinawag na Outer Sea Realm sa Shanghai Realm. Kahit na ang kasalukuyang mga disipulo ng Yunmen ay napakahina, pagkatapos ng ilang araw ng pagmamasid, nalaman niya na ang Yunmen ni Yang Yiyan ay napakakaiba. May pakiramdam na hindi niya mailarawan, na lubos na naiiba sa mga sekta sa Mountain and Sea Realm. Matapos isipin ang pakiramdam na ito sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nalaman ni Lao Mengto na ito ay isang masigla at makataong sekta. Ito ay napaka sa kanyang panlasa. Kaya nagpasya si Lao Mengto na isama sa Yunmen at maging isang tunay na bahagi ng Yunmen. Gusto niya ang isang masigla at makataong sekta. Pagkatapos ng habambuhay na pag-alagala, gusto rin niyang magugat sa sekta na ito, ngunit ang mga sekta sa Mountain and Sea Realm ay hindi magnanais ng isang matandang tulad niya. Siyempre, sa lakas ng maagang nascent soul ni Lao Mengto, makakahanap siya ng isang pamilya na magiging isang mananamba at mamuhay ng comfortable, ngunit kung gagawin niya iyon, hindi na niya maibabalik ang kanyang peak cultivation sa buhay na ito. Walang nakakaalam na si Lao Mengto ay dating isang taong nangingibabaw sa Mountain and Sea Realm. Sayang naman. Ngunit sa Yunmen, nakita niya ang pag-asa kay Yang Yiyan, o masasabing isang pakiramdam. Si Yang Yiyan ay hindi makikita sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng seeing through ay hindi cultivation, kundi mga tao. Kaya palaging may pakiramdam si Old Meng na kung mananatili siya kay Yang Yiyo, maaaring mabawi niya ang kanyang dating pick. Kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, sa huli ay magiging dilaw na lupa siya. Ito ay isang pagkakataon upang sumugal, kaya siya ay tumayo ngayon. Nang marinig ni Yang Yiyo na humihiling sa kanya na lumapit at magsalita, hindi magalang si Old Meng. Lumapit siya at sumaludo kay Yang Yiyo at nagsabi, sa pag-uulat sa Sect Master, mayroong isang makapangyarihang pamilya ng bandido, ang pamilyang Yang, sa katimugang bahagi ng pugad ng bandido sa 70,000 li na teritoryo. Ang kanilang pamilya ay may isang Formation Master na nahuhumaling sa paraan ng teleportation formations, at kayang ayusin ang ating Yunmen's teleportation formation ng naaayon. Yang. Kumunot ang noo ni Yiyo. Narinig niya ang tungkol sa pamilya Yang sa katimugang bahagi ng pugad ng bandido mula kay Crazy Joe. Itinuring pa ni Crazy Joe ang kanyang sarili bilang miyembro ng bandidong pamilyang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binanggit din ni Old Meng ang bandidong pamilyang ito ngayon. At mayroong isang tao sa bandidong pamilyang ito na dalubhasa sa pag-aaral ng mga porma sayon ng teleportasyon. Seryoso ka ba, Old Meng? Medyo hindi kumbinsido si Yang Yiyo. Ako, si Old Meng, ay sumusumpa sa langit na ang bawat salita ay totoo. Kung sino man sa buong Shanghai Realm ang may alam sa sining ng teleportation formation, ito ay walang iba kundi si Yang Wentian, ang elder ng pamilya Yang sa katimugang bahagi ng Bandit Nest. Ang taong ito ay nahuhumaling sa sining ng pagbuo at gumagamit ng porma sayon upang makapasok sa Dao. Siya ay pambihira at kilala bilang ang Formation Demon. Siya at ang isang casual na cultivator sa Dongzhenzhou ay kilala bilang Eastern Immortal at ang Western Demon. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Yang sa katimugang bahagi ng Bandit Nest ay nanindigan ng 7 milya ay dahil sa pagkakaroon nitong Yang Wentian, ang Formation Demon Yang Wentian,
at naging superpower din sa Bandit Nest. Si Yang Wentian ay pinakamahusay sa teleportation formations, kaya ang pamilya Yang walking in the Shanshu, walang makakahuli sa kanya, at walang makakahanap ng tunay na lokasyon ng pamilya Yang. Usap-usapan na ang pamilya Yang ay nasa napakaraming pormasayon, at walang makakahanap nito. Kahit nakilala ang pamilya Yang, walang sinuman ang makakapasok sa napakaraming pormasayon. Nais ng pinuno ng sekta na ayusin ang pagbuo ng transmission sa Southern Restricted Area, at sa mundo ng bundok at dagat, marahil si Yang Wentian lang ang makakagawa nito. Saglit na nag-isip si Yang Yio, tumingin kay Old Meng at sinabing, mula sa sinabi mo, ang Formation Demon na si Yang Wentian ay kilala bilang Formation Master, hindi ba may Formation Fairy mula sa Dong Senjo? Isang bakas ng kapaitan ang sumili sa mga mata ni Old Meng, at agad siyang sumagot, ang Array Immortal ay naging isang bagay ng nakaraan. Ngayon, tanging ang Array Demon na si Yang Wentian ang makakapag-ayos ng Teleportation Array. Kahit na mayroong anumang Array Immortal, walang paraan upang ayusin ang Teleportation Array. Ang Eastern Array Immortal at ang Western Array Demon ay parehong nagsasanay ng sining ng Array Formation. Maaari silang magkaroon ng kanilang sariling mga lakas at kahinaan. Ang Array Demon na si Yang Wentian ay sumibak sa sining ng Teleportation Array Formation, habang ang Eastern Array Immortal ay mahusay sa pag-atake sa mga Array Formation. Ang isang teleport, ang iba pang pag-atake, at kilala sila bilang Eastern Array Immortal. At ang Western Array Demon. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Zialo, narinig ko ang sinabi ni Old Meng, naalala ko na minsang sinabi sa akin ng aking amo ang tungkol sa mga gawa ng Eastern Array Immortal Meng Changqing at ng Western Array Demon Yang Wentian. Ang dalawang ito ay mga maimpluwensyang tao sa Mountain and Sea Realm 1,000 taon na ang nakalilipas. Totoong may ganyan. Ngunit nang maglaon ay narinig na ang dalawa ay ayaw magbigay sa isa't isa sa sining ng pagbuo. Pagkatapos ng isang paligsahan, nawala ang East Formation Immortal Meng Changqing, at inihayag din ni Yang Wentian na siya ay Otris at hindi totantong sa mga bundok at dagat. Nabalitaan na 2,000 taon na ang nakalilipas, ang East Formation Immortal Meng Changqing at ang West Formation Demon Yang Wentian ay nagawang patayin ang mga master ng Yuanying Daquan gamit ang kanilang Jindan cultivation at ang sining ng formation, at ang kanilang mga reputasyon ay umalangaw sa buong bundok at dagat. Kung buhay pa ang dalawa, sana naabot na nila ang langit ngayon, di ba? Kung talagang makakatulong si Yang Wentian sa pag-aayos ng pormasayon, napakaganda nito, ngunit saan natin makikita ang gayong tao? Kahit na mahanap natin siya, pwede ba natin siyang imbitahin? Pagkatapos magsalita ni Zia Lu, lahat ng naroon, kasama si Yang Yio, ay nakalanghap ng malamig na hangin. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagawa nilang patayin si Yuanying Daquan gamit ang sining ng pagbuo sa antas ng Jindan. Gaano dapat kakilabot ang pagkamit ng pormasayon? Kung totoo ang sinabi ni Zia Lu, walang sinabi si Old Meng to. Ang East Formation Immortal ay nawala ng walang bakas, at ang West Formation Demon na si Yang Wentian ay nagpahayag na siya ay nasa hiwalay. Paano niya may aalis si Yang Wentian sa pag-iisa? O, maaari ba niyang anyayahan ang mga taong iyon mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi banggitin kung anong antas ng paglilinang ang kanilang naabot? Ito ay isang mahirap na tanong. Sa katahimikan ng karamihan, biglang nakita ni Yang Yio ang mga mata ni matandang Mengto na kumikislap sa bulwagan. Sa oras na ito, biglang kumikilos ang puso ni Yang Yio, at may naisip siya. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, gawin natin ito sa ngayon. Hahanap ako ng paraan para harapin ang teleportation array. Itayo muna natin ang Yunmen Atek Palace. Pupunta ako sa Adventure King City. Kapag nabili na ang mga elixir na nasa kamay, hindi na magkukulang sa mga materyales sa pagtatayo at mga spirit stone. Nang papalabas na siya ng bulwagan, sumigaw siya kay Old Meng, Old Meng, samahan mo ako sa Adventure King City. Sa daan patungo sa Adventure King City, personal na pumunta doon si Yang Yio sa pagkakataong ito, at nagplanong gamitin ang walang mukha na papay kapag narating niya ang gilid ng Adventure King City. Kung tutuusin, magpapalit siya ng maraming elixir, at natatakot siya sa mga aksidente sa pagbabalik, kaya mas ligtas para sa kanya na pumunta ng personal. Sinundan siya ng matandang Meng. Pagkaalis nilang dalawa sa Southern Restricted Area, biglang huminto si Yang Yio at tinitigan si Old Meng ng matalas na mga mata at sinabing, Kuya Meng, may tiwala ako sa iyo, pero hindi ba dapat maging tapat ka rin sa akin? Tila inaasahan ng matandang Meng na itatanong ito ni Yang Yio. Ang kanyang mga mata ay nakakagulat na kalmado, at sa sandaling ito ay nawala ang tamad at palpak na aura sa kanya. Mabagal niyang sinabi sa napakakalmang tono, ako si Meng Changqing, ang Eastern Array Immortal. Naniniwala ka ba? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.